Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1041 hanggang 1050. Kabanata 1041 Kanlurang Emperador nang pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana. Tahimik na bumangon si Julius Reed sa kama. Napakamot siya ng ulo habang nakatingin kay Keller Radcliffe, na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Hindi ba't nagkasundo tayo na magkaroon ng anak? Paano siya nakakatulog ng mahimbing? Pagkatapos bumantong hininga, tinawag niya si Aaron Jackson, na nagpalipas ng gabi sa sofa, at silang dalawa ay mabilis na lumabas ng mansyon. Ayon sa orihinal na plano, balak muna ni Julius na pumunta sa Pamilya Ridge para alagaan ang walang utang na loob na grupong iyon. Pagkatapos, ililipat ni Octavius ang ari-arian ng Pamilya Ridge sa Wilson Building. Pagkatapos ay dadalo siya at si Aaron Jackson sa martial arts tournament sa Kensington family. Kung tutuusin, ang pagkakasangkot ni Hendrik Kensington kay Otis Radcliffe ay tiyak na may kaugnayan sa mga kapangyarihan ng the North Sea. Kinailangan niyang dumalo sa isang napakalaking kaganapan. Ang banal na Panginoon ng 10,000 alyansa sa bundok ay naroroon, na magdudulot ng karangalan sa pamilyang Kensington. Gayunpaman, sa sandaling ito, 100 milya ang layo mula sa Gonzales City, ang Pamilya Ridge ay hindi nagpakita ng kahit anong takot. Masaya ang kapaligiran, at isang malaking piging ang ginanap. Nakaupo si Truman Ridge sa pangunahing bulwagan, ang isang kamay ay nakabalot ng bendahe, ang isa naman ay may hawak na baso ng alak. Sa tapat niya, may isang matandang lalaki na parang isang batang lalaki na may puting buhok. Lolo Leo Cadia, ang iyong presensya sa aking tahanan ngayon ay isang napakalaking karangalan. Sa kabila ng sakit na makikita sa kanyang mukha at nakabenda ang isang kamay, sumilay sa tuwa ang mukha ni Truman Ridge. Ginoo, Ridge, matagal na tayong magkakilala. Ngayong nasa alanganin ang kaibigan ko, paano ako uupo na lang at walang gagawin? Si Francis Leo Cadia, na mukhang marangal at mapayapa, ay dahan-daang itinaas ang kanyang baso ng alak, pinutol ng kontrabidang ito ang isa sa iyong mga kamay, kung maglalakas loob siyang pumunta ngayon, sisiguraduhin kong ililibing siya rito. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, nilagok niya ang masarap na alak ng may mukha na puno ng galit. Walang anuman ang mawalan ng kamay. Malungkot na bumantong hininga si Truman Ridge, pero sayang naman ang dalawa kong anak. Pinugutan sila ng ulo, namatay na walang kumpletong bangkay. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak ng mapait. Sa isang iglap, ibinaba ng mga nakaupo sa iisang mesa ang kanilang mga mangkok at chopstick. Yumuko ang kanilang mga ulo sa isang sandali ng katahimikan. Sa looban sa harap nila, 3 kabaong ang inilagay. 2 sa mga kabaong ay napakarangya. Gayunpaman, ang pangatlo ay isang kabaong na bato. Ilang araw pa lang ang nakalipas, masigla pa rin ang 2 kong anak na lalaki at binabati ako. Pero ngayon, habang nagpipista tayo rito, silang 2. Habang sinasabi niya ito, kumuha si Truman Ridge ng panyo, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Itong pangatlong kabaong, inihanda ito para sa mamamatay taong kontrabida. Gusto kong isiksik siya sa loob ng kabaong na ito pagkatapos niyang mamatay, hindi na siya makakabaliktad kahit namulto na siya. Mabagsik ang mga mata ni Truman Ridge, at puno ng walang katapusang puot ang kanyang tono. Galit na galit siya. Kapatid na Ridge, makakaasa ka, kasama ko si Francis Leo Cadia, na nandito ngayon, kahit na dumating ang isang 2 Golden Immortal, balak ko pa ring patayin ang Immortal. Mahinang sumanghal si Francis Leo Cadia at kumaway patungo sa pinto, kayong 2, tumayo kayo sa tarangkahan ng bundok at manood. Kung lumapit ang kontrabidang iyon, iulat mo agad sa akin. Oo. Naghawak kamay ang 2 disipulo at yumuko ng malalim bago tumakbo patungo sa tarangkahan ng bundok. Kuya Ridge, hindi mahina ang kontrabidang ito, mag-ingat ka. Dahil namumula ang mga mata at namumutla ang mukha dahil sa labis na pagkawala ng dugo dahil sa pagkawala ng kamay,
si Truman Ridge ay nagmukhang isang matandang lalaking malapit ng mamatay. Huwag kang mag-alala. Dahan-daang hinaplos ni Francis Leo Cadia ang kanyang balbas, habang itinuturo ang espada sa kanyang likod. Kuya Ridge, sikat ang espadang ito sa likuran ko. Hindi ko dapat itago ang katotohanan na 30 taon na ang nakalilipas, isang immortal ang bumaba sa aking Northern Mount at nagbigay ng cultivation technique sa aking Panginoon. On SO, ang lahat ng aking kakayahan ay nakukuha ko mula sa immortal na tagapagturo ng aking Panginoon. Pagkasabi niya nito, tumayo siya at lumabas ng malaking bulwagan. Mabilis na tumayo ang mga miyembro ng Ridge family na nasa iisang mesa para sumunod. Sabik silang makita kung anong uri ng mga kasanayan ang tunay na taglay ni Francis Leo Cadia. Pagdating niya ng umagang iyon, si Grandmaster Leo Cadia ay tinanggap na parang isang lubos na pinarangalan na panauhin sa sambahayan ng mga Ridge. Noon pa man ay mausisa na ang pamilya Ridge kung gaano siya kalakas. Kadalasan, nag-iimbita rin ang pamilya Ridge ng ilang eksperto, ngunit kadalasan ay malaki ang gastos nito. Dahil isa itong relasyon sa trabaho, ang mga taong iyon ay napakagalang sa pamilya Ridge dahil naroon sila para magtrabaho. Pero ngayon, tinatawag na ni Truman Ridge si Francis Leo Cadia bilang isang kapatid, na tila medyo nakakaakit. Malinaw na hindi ordinaryo ang katayuan ng Grandmaster. Naglakad si Francis Leo Cadia papunta sa gitna ng patio, huminto sa harap ng isang puno ng soz. Ito ba, malapit nang magpakita ng isang kamangha-manghang gawa. Tuwang-tuwa na sigaw ng mga miyembro ng Ridge family. Base sa ekspresyon ni Truman Ridge, tiyak na taglay ni Grandmaster Leo Cadia ang pambihirang kakayahan. At ngayon, tila ipapakita na niya ang kanyang kakayahan. Kapatid na Ridge, wala kang pakialam kung putulin ko itong puno ng willow, hindi ba? Lumingon si Francis Leo Cadia, walang pakialam na nagtanong. Nakasuot siya ng kulay abo at puting damit na taoista, na may mahabang espada na nakasabit sa kanyang likod. Ang ugali niya ay parang sa isang Grandmaster. Siyempre naman. Kapatid na Leo Cadia, huwag kang mag-atubiling. Tumanggaw si Truman Ridge at pinaikit ang kanyang mga mata. Nakilala niya si Francis Leo Cadia maraming taon na ang nakalilipas, at sa mga nakalipas na dekada, madalas siyang nangongolekta ng mga bihirang kayamanan para dito. Hindi naman kapos sa pera ang Ridge family, pero kulang din sila sa koneksyon. Noong mga panahong iyon, nakipag-alyansa si Truman Ridge sa lahat ng dako, at bukas palad na ginagamit ang kanyang kayamanan upang makakuha ng mga pabor. Ngayon, nang marinig ang kasawian ng pamilyang Ridge, agad na lumapit si Francis Leo Cadia upang suportahan sila. Kung ganoon, Kuya Ridge, pakibantayan naman. Inilagay ni Francis Leo Cadia ang kanyang kanang kamay sa mahabang espada, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang umikot. Mag-slash. Isang maputlang puting sword chi ang sumabog, direktang tumama sa puno ng willow. Pagkatapos, nawala ito sa manipis na hangin. Nang magawa ito, isinuot ni Francis Leo Cadia ang kanyang espada. Pinakalma niya ang true chi sa loob ng kanyang katawan. Ito, walang pagbabago. Kinuskos ng mga miyembro ng Ridge family ang kanilang mga mata, ang sulong ay isa pa ring sulong. Wala man lang itong galos. Hindi kaya nagpapanggap lang siya, at halata na ngayon. Ang ilan ay nagsimulang magduda sa mga kakayahan ni Francis Leo Cadia. Dahil malapit nang maghayganti si Julius Reed, kung wala silang isang makapangyarihang eksperto, hindi ba't mapapahamak silang lahat? Pumutok, nang ang lahat ay nakasimangot at malapit nang magpahayag ng kanilang mga pagdududa. Biglang sumabog ang puno ng willow. Natahimik ang buong lugar. Pasensya na sa abala sa lahat. Isang bakas ng pagmamalaki ang kumislap sa mukha ni Francis Leo Cadia. Tunay ngang isang banal na nilalang si kapatid na Leo Cadia. Tuwang-tuwa si Truman Ridge na lumapit sa kanya at niyakap siya gamit ang isang braso. Ngayon, ang buong pamilya ko ay umaasa sa iyo. Dahil kilala niya si Julius Reed sa loob ng maraming taon, alam na alam niya ang ugali nito. Kung sinabi niyang pupunta siya, siguradong pupunta siya. Ngayong nasa pwesto na si Francis Leo Cadia, sa wakas ay hamupan na ang kalungkutan ni Truman Ridge. Itinuro ito ng immortal na nakilala ko ilang taon na ang nakalilipas, ngunit wala pa rin akong katumbas na 10,000. Napuno ng paghanga ang mga mata ni Francis Leo Cadia, dumating ang immortal na nakasakay sa hangin.
Sa Northern Mount, ginamit niya ang kanyang espada upang magukit ng mga salita. Hindi ko pa rin ito makalimutan hanggang ngayon. Nakakamangha, sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring ito, nanginginig siya sa tuwa. Mayroon ba talagang tinatawag na immortal sa mundo? Nagdududang tanong ni Truman Ridge. Isa siyang ordinaryong tao, tunay na mayaman ngunit hindi pamilyar sa mga gawain ng sekta. Hindi rin ako naniwala, hanggang sa nakita ko mismo ng sarili kong mga mata ang immortal na iyon. Hinawakan ni Francis Leo Cadia ang kamay ni Truman Ridge. Alam mo ba, pumailan lang siya sa ere, hawak ang isang espada sa isang kamay, at sa pangunahing tuktok na daan-daang metro ang taas, hinukit niya ang mga salitang ang espada ay umaalingaw-ngaw sa buong rehiyon. Ang galaw na ginawa ko lang ay itinuro ng immortal na iyon. Sino ang mag-aakala, may mga immortal pala talaga sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ni Truman Ridge habang bumubulong sa sarili. Sa katunayan, sinasabi nila na ang immortal ay nabuhay ng 10,000 taon, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling parang isang binata. Dati-rati pumupunta ang immortal na iyon sa Northern Mount kada 10 taon para tumugtog at magpinta, pero noong nakaraang taon, hindi siya samipot. Huminga ng malalim si Francis Leo Cadia. Nako, matagal ko na siyang gustong makitang muli. May pangalan ba itong immortal na ito? Nasa sabik na tanong ni Truman Ridge. Gusto niya talagang makita kung ano ang hitsura ng isang immortal. Hindi ko kailanman natutunan ang dakilang pangalan ng immortal na iyon, ngunit nang inukit niya gamit ang kanyang espada sa Northern Mount, ang kanyang lagda ay West Tower. Sa paglipas ng mga taon, kapag pinag-uusapan natin siya, tinutukoy natin siya bilang ang kanlurang emperador. Umiling si Francis Leo Cadia, kapag napatay ko na ang kontrabidang iyon, kailangan kong bumaba muli sa bundok upang makita ang mga inscription sa bato at maunawaan ang mga himalang iniwan ng kanlurang emperador. Magulat ka, 12 ng mga truck ang tumatakbo papunta sa atin mula sa labas. Maya-maya lang, bumalik ang isang disipulo na may dalang balita. Siguro ang kontrabida na iyon. Lumitaw ang takot sa mukha ni Truman Ridge. At namutla rin ang mga miyembro ng pamilya Ridge. Dahil nasaksihan nila ang brutal na pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, labis silang na-trauma. Dalhan mo ako ng isang tasa ng maligamgam na alak. Bulong ni Francis Leo Cadia. Papatayin ko ang lalaki, at pagkatapos ng isang hampas ng aking espada, babalik tayo para uminom at magpista. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1042, tulala na parang manok na kahoy, Lolo Leo Cadia, sasama ako sa iyo. Pinatay ng kontrabidang ito ang aking mga kamag-anak, hinahangad kong kainin ng buhay ang kanyang laman. Noong una ay walang gaanong tiwala si Truman Ridge kay Francis Leo Cadia. Total, ang mga kasanayang ipinakita ni Julius Reed ay lubos na kahanga-hanga. Gayunpaman, walang dadang ang pag-uusap na iyon ang nagpahanga sa kanya kay Francis Leo Cadia. Isang disipulo ng isang immortal. Kung si Francis Leo Cadia ay isang apprentice ng isang immortal, sino pa ba sa mundo ang maaaring maging kap-ares niya? Kung mabibigyan ng pagkakataon, gugustuhin din ni Truman Ridge na masaksihan ang isang immortal. Gusto niyang makita kung ano talaga ang hitsura ng mga tinatawag na immortal. Dahil ganoon nga, sumunod ka sa akin. Swoosh! Sus Mariosep! Binunot ni Francis Leo Cadia ang kanyang mahabang espada, hawak ito ng nakabaligtad. Lahat, tandaan ninyong lumayo ng 20 metro sa akin. Ang aking espada chi ay kayang tumawid ng 800 metro, isang kumikinang na espada, na siyang tumama sa ulo ng kalaban. Kung masyado kayong malapit, nangangamba akong hindi ninyo matatalo ang lakas ng espada ng isang immortal. Narinig na ba ninyong lahat ang sinabi ni Ginoong Leo Cadia? Lumingon si Truman Ridge at malakas na nagtanong. Naiintindihan ko. Labis na nasasabik ang mga tao sa pamilya Ridge. Maging ang kanilang anyo ng pagtawag ay nagbago mula kay Grandmaster Leo Cadia patungong Master Leo Cadia. Kinamumuhian nila ng todo si Julius Reed, at ngayon sa tulong ng isang disipulo ng isang immortal, nagyayabang sila na parang mga mapang api, ubod ng kay-abangan. Trent Marsh, Silvio Reed. Sumigaw si Francis Leo Cadia, palitan mo ang damit ko. Opo, guro. Mabilis na inilapag ng 2 disipulo ang mga knapsack na kanilang dala sa kanilang mga likod at kumuha ng isang puting damit.
Sumugod sila sa tabi ni Francis Leocadia, tig-iisa sa bawat gilid, at ibinalot sa kanya ang puting damit. Guro, ano po ang ibig sabihin nito? Kumurap si Truman Ridge, tuluyang nakalimutan ang sakit sa kanyang pulso. Bakit kailangang magsuot ng puting damit bago pumunta sa labanan? Ako ay isang disipulo ng kanlurang emperador, sa isang hampas lang ng aking espada, tiyak na sasabog ang kalaban, tulad ng punong willow na iyon. Buong pagmamalaking sabi ni Francis Leocadia, habang itinuturo ang puting damit, nag-aalala ako sa kanilang dugo na tumalsik sa akin, kaya espesyal kong inihanda ang damit na ito. Maiintindihan mo rin kapag hinugot ko na ang espada ko mamaya, at nakakita ka ng ambon ng dugo sa layong 10 metro. Nakikita ko, tumanggo si Truman Ridge at dali-daling inutusan ang kanyang mayordomo sa likuran niya, sige, ilabas mo ang mga kapote ng pamilya Ridge, isa para sa bawat tao. Ayaw naming tumalsik sa amin ang dugo ng kontrabidang iyon at magdala ng malas. Naiintindihan ko, nagmadaling umalis ang mayordoma kasama ang ilang tao. Pagkalipas ng 5 minuto, ang pamilya Ridge, dala ang kabaong na bato at nakasuot ng mga kapote sa ilalim ng nakapapasong araw, ay maringal na nagmarcha patungo sa tarangkahan ng bundok. Tumigil ka. Nang makarating ang grupo sa tarangkahan ng bundok, itinaas ni Francis Leocadia ang isang kamay, hudyat na huminto ang lahat. Guro, ano po iyon? Simula nang masaksihan ang kapangyarihan ng sword chi na humihiwa sa puno ng willow, tunay na itinuring ni Truman Ridge si Francis Leocadia bilang isang immortal. Ito ay isang eksena na sa telebisyon niya lang napapanood. Nang makitang huminto na ang mga sundalo, mabilis niyang ibinahagi ang kanyang tanong. Bago ako pumatay ng tao, mayroon akong nakasanayan, matigas na sabi ni Francis Leocadia, habang ikinakaway ang kanyang kamay. Agad na tumakbo pasulong si Trent Marsh. Ibig sabihin, para ipaalam sa kalaban na linisin muna ang kanilang leeg, at pagkatapos, para manakit gamit ang isang lumilipad na espada at angkinan ang kanilang buhay. Hawak ni Francis Leocadia ang mahabang espada ng patiwarik, dahan-dahang hinahaplos ito ng mga daliri. Sus Mariosep, napasinghap siya ng malamig na hangin. Anong problema? Mabilis na tanong ni Truman Ridge. Ngayon, bawat galaw ng kabilang panig ay tumatagos sa kanyang puso. Wala lang yan. Mabilis na itinago ni Francis Leocadia ang kanyang daliri. Masyadong matalas ang espada, kaya't nagkaroon ito ng hiwa. Hindi naman naging malaking problema ang kaunting dugo. Tara na, sa ngayon dapat handa na ang kalaban. Pero, sa isang hampas lang ng espada ko, kahit ang isang daloo golden immortal ay tiyak na babagsak. Total, isa akong disipulo ng emperador ng kanluran. Lumabas siya ng gate ng bundok habang nakataas ang ulo at may kumpiyansang mga hakbang. Sa likuran niya, buhat ng pamilya Ridge ang kabaong na bato, namumula ang kanilang mga mukha sa pananabik. Samantala, nakasuot si Julius Reed ng itim na jacket at salaming pang-araw. Nakaupo siya sa loob ng isang off-road na sasakyan. Sa likuran niya, ay 12-dosenang mabibigat na truck. May nakaharang sa daan sa unahan. Itinuro ng driver ang isang piggery at nagtanong, ihinto ko na ba ang kotse? Sagasaan mo sila, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Bam! Tunog. Tinapakan ng driver ang accelerator. Markang paywa. Sumugod ang sasakyang pang-off-road sa napakabilis na bilis. Nanatiling nakatayo si Trent Marsh, ikinakaway ang kanyang kamay, ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong ideklara ang laban. Nakita niya ang sasakyan na mabilis na sumusugod palapit sa kanya. Kumabog. Nakayuko ang mukha niya na parang asong kumakain ng tae, nalaglag ang sapatos niya sa langit bago bumagsak. Pwede ba? Maghintay kayo hanggang sa iwas-iwas ng aking Panginoon ang kanyang espada mula sa silangan, luluhodan ko kayong lahat at pakakainin ng tae. Mabilis na tumayo si Trent Marsh, habang malakas na nagmumura. Wow! Ang ganda talaga ng pagkakagawa ng Ridge family. Naupo si Aaron Jackson sa passenger seat, nakatingin sa malalakas na grupo mula sa Ridge family at tumawa, may dalang kabaong, balak mo bang humingi ng tawad ng may kamatayan? Walang ganoong uri ng kamalayan ang pamilya Ridge. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, ang kabaong na iyan, 9 sa 10 beses, ay inihanda para sa akin. Ang puso ng isang lobo at ang baga ng isang aso, hindi sila kailanman nagkakaroon ng sandali ng biglaang pagkaunawa.
Sa unahan, may isang matandang taoista na nakasuot ng puting damit. Ipinatong ni Aaron Jackson ang baba niya sa kamay niya. Nagbibiro, may ritual ka ba na nagbubukas o sinusubukan mong i-exercise ang sarili mo? Hawak ng daoist ang isang mahabang espada, nakaharang sa gitna ng kalsada. Sa likuran niya ay ang mga miyembro ng Ridge family na may dalang kabaong na bato. Baliw ba siya? Nababaliw na ba siya kahit nakasuot siya ng kapote sa maaraw na araw? Medyo natigilan si Aaron Jackson bago humagalpak ng tawa. Mga gago, hindi madali para sa pamilya Ridge na mapunta ngayon sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Narinig lang niya ang tungkol sa mga itim na may dalang kabaong, wala ni isa mang nakakapote na gumagawa nito. Itigil mo ang kotse. Nang wala pang 10 metro ang kanilang sasakyan mula sa matandang taoista, inutusan ni Julius Reed ang driver na huminto at itinulak ang pinto ng kotse pabukas, sabay silang lumabas ni Aaron Jackson. Kasunod niya ay lumabas din ng kotse si Miguel Abbott. Julius Reed. Galit na nagkatinginan sina Truman Ridge at ang mga miyembro ng pamilya Ridge. Ngunit inutusan sila ni Ginoong Leo Cadia na manatili sa tamang distansya. Kakaiba talaga. 10 metro ang layo ni na Julius Reed at Francis Leo Cadia. Mga 30 metro ang layo ng pamilya Ridge at ni Francis Leo Cadia. Kahit 30 metro ang layo, handa pa rin ang lahat na umatras. Masyadong malakas ang sword chi, ang hindi pag-iwas ay maaaring magdulot ng pagkamatay mo sa daan. Kung sino ang pupunta roon, ipahayag ang iyong pangalan. Itinaas ni Francis Leo Cadia ang kanyang mahabang espada, ang dulo ay direktang nakaturo kay Julius Reed. Ako si Francis Leo Cadia ng Northern Mount, isang disipulo ng isang immortal. Ngayon, kukunin ko ang buhay ng aso mo. Kumulo ang dugo ng pamilya Ridge dahil sa sigaw na ito. Sa ilalim ng langit, kakaunti ang ahas na magsalita kay Julius Reed ng ganito. Tuwang-tuwa na sabi ni Truman Ridge, tunay ngang disipulo ng emperador ng kanluran, napakapangit na pasukan. Nagpapasalamat kay Julius Reed, ang pamilya Ridge ay mayroong kasalukuyang panahon. Tiyak na alam ni Truman Ridge ang mga kakayahan ni Julius Reed. Gamit lamang ang kanyang kapangyarihan, nabaligtad na niya ang Five River Province at nakaligtas pa rin ng hindi nasaktan. Pero, masyadong malakas si Francis Leo Cadia. Isang immortal. Lumapit si Julius Reed nang nakangiti at nagtanong, sabi mo ba, ang Panginoon mo ay isang immortal? Dahil nabuhay siya ng 10,000 taon, ngayon lang siya nakarinig ng tungkol sa isang immortal. Isang matandang taoista sa harap niya, na nagsasabing disipulo ng isang immortal. Tama, ako, si Grandmaster Leo Cadia, ay ang aking Panginoon na kanlurang emperador, at sa isang tama lang ng espada, kaya kong lipulin ang iyong kaluluwa at katawan. N-Omicron o, S.O. Ang kapangyarihan ng isang immortal ay hindi mo kayang intindihin, isang mortal lamang. Buong pagmamalaki ni Francis Leo Cadia, pagkatapos ay malamig na sumanghal, ikaw na kontrabida, kunin mo na ang anumang lalapit sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, sinimulan niyang tipunin ang kanyang lakas. Bahagyang nanginig ang mahabang espada. Tingnan mo. Grandmaster Leo Cadia. Ba, sinimulan na ni Ginoong Leo Cadia na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Putok. Biglang binuksan ng mga miyembro ng Ridge family ang takip ng kabaong, handa nang ilagay ang bangkay ni Julius Reed sa loob. Ang presensyang ito, napakalakas. Tunay nga, isang disipulo ng isang immortal. Kawili-wili. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang salaming pang-araw at isinabot ang mga ito sa kanyang dibdib. Ang dawas na nasa harap niya ay medyo may pagkakahawig sa kanya noong minsang humawak siya ng espada. Napaka-dominant nito. Ibang-iba talaga sa martial arts. Mayroong libu-libong mga landas, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging katangian. Mag-click. Gayunpaman, nang makita ni Francis Leo Cadia ang tunay na mukha ni Julius Reed sa ilalim ng salaming pang-araw. Nahulog ang mahabang espada mula sa kanyang kamay patungo sa lupa. Nakatayo siya na takot na takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1043, nandito siya sa itaas ng Northern Mount, isang karakter na may nakasulat na immortal. Sumipol ang espada, nangingibabaw sa mga mahuhusay at matatapang. Minsan ay pinalad si Francis Leo Cadia na makita ang larawan ng kanlurang emperador, lahat dahil ang kanyang amo, si Landon Ridge,
ay inatas ang maghain ng tsaa at magbantay sa paligid. Walang mga tagalabas ang pinapayagang lumapit, dahil sa takot na maistorbo ang pagmumuni-muni ng kanlurang emperador. Bilang kapalit, casual na hinugot ng kanlurang emperador ang kanyang espada, na nag-iwan kay Landen Ridge na may walang katapusang pagmumuni-muni. Sa loob ng tarangkahan, bagamat walang mababang ranggo si Francis Leocadia, wala siyang karapatang lumapit sa kanlurang emperador. Sa buong sekta, tanging ang kanilang Panginoon, si Landen Ridge, ang pinalad na tumayo ng 10 metro ang layo upang magdagdag ng tinta at papel para sa kanlurang emperador. Araw at gabi, sa lahat ng panahon. At ang ibang mga disipulo ay maaari lamang manood mula sa daan-daang metro ang layo, araw-araw. Hindi pa rin nila makalimutan ang tanawin, ang kanlurang emperador na nag-iisa na may hawak na espada, na pumapailan lang sa kalangitan. Ang gulat ng casual siyang nagukit ng 4 na malalaking karakter sa tuktok ng bundok. Pagkakaisa ng langit at tao. Tanging isang tunay na immortal lamang ang makakagawa ng ganitong kahanga-hangang gawa. Ang mga tinatawag na nakasaksi, o maging ang mga nag-aangking kanyang mga alagad, ay nagyayabang lamang. Sa buong Northern Mount, tanging ang Landen Ridge lamang ang makakakita sa malayo ng marangal na presensya ng Western Emperor. Kamakailan lamang, si Landen Ridge, na inspirasyon ng isang atake ng espada na ginagabayan ng Western Emperor, ay naunawaan ang walang kapantay na teknik ng espada, ang Flying Waterfall Meteor. Kahit hindi niya ito lubos na naunawaan, kahit ang isang sulyap lamang dito ay nakakagulat na. Ang galing ng husay sa pag-espada, hindi pa nakikita simula pa noong unang panahon. Ang natutunan ni Francis Leocadia ay ang ibabaw lamang ng ibabaw. Pero ngayon, ang lalaking nasa harap niya ay eksaktong kamukha ng kanlurang emperador mula sa larawan. Nablangko ang isip niya, nakatayo siyang nakayuko sa kinatatayuan. Siyempre, ang kilos na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ano ang ginagawa ni Ginoong Leocadia? Ang mga miyembro ng Ridge family, habang nakaturo kay Francis Leocadia na itinapon ang kanyang espada, ay labis na naguluhan. Anong alam mo? Isang miyembro ng pamilya Ridge ang nagsalita, at buong pagmamalaking nagpahayag, superioridad sa estratehiya. Naipakita na niya ang kanyang husay, at ngayong naihagis na niya ang kanyang espada sa lupa, malinaw na hinihintay niya ang kanyang kalaban na lumuhad at magmakaawa. Isipin mo, sa isang iglap lang, sino kaya ang makakaligtas? Hindi tanga si Julius Reed. Kapag naglaban ang mga amo, isang galaw lang ang makapagpapatunay ng lahat. Ayan na, dahil sa ganitong alaala, biglang nakakita ng liwanag ang pamilya Ridge. Tunay ngang karapat-dapat maging disipulo ng isang immortal. Paano kaya mapapatay ng makalangit na espadang ito ang mga hamak na mortal? Kwalipikado ba si Julius Reed? Nakatayo rito, ramdam ko ang sword chi sa mukha ko. Tiyak na natanto ni Ginoong Leocadia na ang kanyang kalaban ay masyadong mahina, hindi niya kailangan ng espada para talunin ito. Isa itong tunay na maestro. Tunay na maestro. Itinaas ng mga miyembro ng Ridge family ang kanilang mga hinlalaki, ang mga matang kumikinang sa pananabik. Kilala ko si Ginoong Leocadia sa loob ng maraming taon, tunay siyang isang tanyag na tao. Ngayong kusa na niyang itinapon ang kanyang espada, dapat ngang lumuhad at sumuko si Julius Reed. Kumislap ang mga mata ni Truman Ridge. Kung patay na si Julius Reed, magkakaroon siya ng walang kapantay na kapangyarihan sa buong lalawigan ng 5 ilog. Pero hindi ganoon ang pananaw ng taong nasa puso ng usapin. Ang kanlurang emperador, nakatali ang dila ni Francis Leocadia, at ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang mga sala. Natulala, lubos na naguguluhan, ang kanlurang emperador. Si Julius Reed, na nakakuyom ang mga kamay sa likuran niya, ay medyo nagulat din. Bago pa man magsimula ang laban, itinapon na ang espada. Ibang-iba ito sa poster niya kanina na may kumpiyansa. Parang master siya dati, ngayon naman ay isa na naman siyang gulo. Natatakot pang ang mabasa ang pantalon ni Francis Leocadia. Kumunat ang noo ni Julius Reed at sinabing, lalaban ba tayo o hindi? Nakikipaglaban. Nauutol na tugon ni Francis Leocadia. Kung gayon, sige, ikaw ang mauna. Pinisil ni Julius Reed ang kanyang ilong sa pandidiri. Away ay away, anong meron sa pag-ihi? Saan nga ba nanggaling ito? Labanan. Lumaban.
Lumaban. Kasing puti ng papel ang mukha ni Francis Leo Cadia, at bumibilis ang kanyang mga salita. Kung gayon, sige, lumaban ka. Naiinip na sabi ni Julius Reed. Kami, hindi mo siya matatalo. Kumatok. Lumuhad si Francis Leo Cadia sa lupa, nauutol na sinasabi, kanluran. Emperador ng kanluran, ako ay mula sa hilagang bundok. Francis Leo Cadia. Sinampal niya ang sarili ng malakas, ngunit hindi pa rin niya mapigil ang mautal habang nagsasalita. Alam ni Francis Leo Cadia na hindi niya maaaring magkamali sa taong iyon. Ang hindi nagbagong mukha sa loob ng mga dekada ay eksaktong kapareho ng sa mga pinta. Immortal. Hindi na niya alam kung anong mga salita ang gagamitin para maipahayag ang kanyang pananabik. Ikinagulat ng pamilyang Ridge ang aksyong ito. Bakit siya nakaluhod? May nag-aalalang nagsabi, Master Leo Cadia. Tumahimik ka. Pinagalitan ng mga miyembro ng pamilya Ridge, hindi mo dapat pag-usapan ng walang ingat ang tungkol sa immortal. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang immortal sa mga mabibigat na ritual na ito tulad ninyong mga karaniwang tao? Ang pagluhod ay para paikliin ang buhay ni Julius Reed. Napakahusay. Ganoon talaga. May sumigaw, isang immortal na nakaluhod, ilang taon kaya ang haba ng buhay na mababawasan yan. Malamang na bigla na lang siyang mamamatay. Tama. Ito ang ginagawa ng isang tunay na maestro, hindi na kailangang iangat pa ang isang daliri, na direktang nagiging sanhi ng pagkaubos ng buhay ni Julius Reed. Tunay ngang pambihira ang mga kilos ng immortal. Tumango si Truman Ridge, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Bagamat nakakagulat sa lahat ang naging kilos ni Francis Leo Cadia. Pero, kung tutuusin, isa siyang disipulo ng isang immortal. Paano magiging katulad ng mga kilos ng isang immortal ang mga kilos ng mga ordinaryong tao? Maghanda ka na sa pagkuha ng bangkay. Maaaring hindi magtatagal bago biglang mamatay si Julius Reed. Sumenyas siya, at itinaas ng mga miyembro ng pamilya Ridge ang kanilang mga manggas, naghihintay na sumugod para kunin ang bangkay. N0 S Omicron. Dahil masyadong malayo, hindi nila narinig ng malinaw ang sinabi ni Francis Leo Cadia. Hilagang bundok, bahagyang bumalik na ang alaala ni Julius Reed, natatandaan pa rin niya ang mga hindi mahahalagang detalyeng ito. Landon Ridge, sino ka? Guro, si Landon Ridge ang amo ko. Nang marinig niya ang pangalang Landon Ridge, halos mapasigaw si Francis Leo Cadia. Nakakasiguro na siya ngayon na hindi niya napagkamalan ang taong iyon. Ang lalaking nasa harap niya ay tunay ngang ang kanlurang emperador. Kung hindi, paano niya makikilala ang kanyang Panginoon na si Landon Ridge? Emperador ng kanluran, ano ang nangyayari? Tumango si Julius Reed at nakangiting nagtanong, medyo kakaiba ang tunog ng pamagat na ito. Bago ang insidente, dating ang bumibisita siya sa Northern Mount kada 10 taon para gumala at magsaya. Ginamit niya ang pangalang West Tower. Kanlurang Tore. Emperador ng Kanluran. Emperador ng Kanluran, kaming mga mortal lamang ay hindi alam at hindi nangangahas na magtanong tungkol sa iyong marangal na titulo. Dahil nakita kitang pumirma bilang West Tower, mayabang ka naming tinawag na Western Emperor, patawarin mo kami. Pagkasabi nito, tuwang-tuwa na yumoko si Francis Leo Cadia. Sus Mariosep, ito ay, sa likuran niya, nagkakagulo ang pamilya Ridge. Tunay ngang kahanga-hanga si Master Leo Cadia. Para paikliin ang buhay ni Julius Reed, yumoko pa nga siya. Akala namin ay sapat na ang kalupitan ng pagluhod, pero mas malupit pa pala ang ginawa ni Master Leo Cadia. Nang makitang yumuyuko si Francis Leo Cadia, tuwang-tuwa silang sumigaw. Malamang na ang panang ito ang garantiya ng tiyak na pagkamatay ni Julius Reed. Maging handa na ilibing ang bangkay ni Julius Reed, ang kontrabida, sa kabaong na bato. Itinaas ni Truman Ridge ang kanyang kamay, at itinuloy naman ng mga miyembro ng pamilya Ridge ang kanilang mga manggas, naghihintay na kunin ang bangkay. Emperador ng Kanluran, hindi ko alam na ang asong iyon, si Truman Ridge, ay hiniling sa akin na patayin ka. Makakaasa kayo, bubunutin ko ang espada ko at lilipulin ko agad ang buong pamilya niya. Galit na sabi ni Francis Leo Cadia. Hindi na kailangan, tumabi ka na lang. Kalmadong sinabi ni Julius Reed, habang ang mga kamay ay nasa likod, ako na ang bahala sa sarili kong mga bagay.
Pagkatapos magsalita, naglakad siya patungo sa mga miyembro ng pamilya Ridge. Nakita mo ba yon? Nang itinuro kami ni Master Leo Cadia, agad na lumapit si Julius Reed. Handa na siyang ihimlay sa kabaong mismo. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng pamilya Ridge. Nandito na siya, nandito na siya. Tumahimik ka. Itinaas ng mga miyembro ng pamilya Ridge ang takip ng kabaong, hinintay na mahiga si Julius Reed para matakpan nila ito sa ibabaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1044, sapat na ba ang tigas ng mga ngipin? Nabuhay si Truman Ridge ng ilang dekada, sa edad na kung saan ang kanyang leeg ay nakalibing na sa dilaw na lupa. Pero ngayon lang siya naging kasing saya. Ang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang pagpatay sa kanyang kaaway, kahit na ito ay dating kanyang tagapagtaguyod. Ang kanyang puso ay napuno ng labis na kasiyahan. Julius Reed, pinagsisisihan mo ba? Kung alam mo lang na darating ang araw na ito, bakit ka pa kumilos ng ganito noong una? Ang miyembro ng pamilyang Ridge sa pinakaharap, puno ng kumpiyansa, ay itinuro si Julius Reed at malakas na isinumpa, mamatay ka, pero hindi ka maaaring mamatay ng mapayapa. Ganoon ba? Huminto si Julius Reed sa harap niya at ngumiti habang nagtatanong, paano ka nakakasiguro na mamamatay ako? Ang biglaang pagtitiwala ng miyembro ng pamilyang Ridge ay sandaling ikinagulat niya. Kumilos na si Master Leo Cadia, at sa tingin mo ay mabubuhay ka pa rin. Isang lutong pato na matigas pa rin ang bibig. Isinuot ng lalaki ang hood ng kanyang kapote sa kanyang ulo, habang mayabang na nagyayabang, maghintay ka lang hanggang sa sumabog ka at mamatay, huwag mo lang akong sabuyan ng dugo. Nakita niya mismo iyon nang pumutok ang puno ng soz. Lahat ng nasa ilalim ng langit ay mamamatay. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, pero hindi ko gagawin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinapik niya ang balikat ng miyembro ng pamilyang Ridge, saka nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Truman Ridge. Kumabog. Ang unang hakbang ay ginawa. Bumagsak sa lupa ang miyembro ng Ridge family sa likuran niya, dumudugo mula sa bawat butas. Bigla ang kamatayan. Anong nangyayari? Nagulat muna ang mga miyembro ng Ridge family, pagkatapos ay tumingin kay Francis Leo Cadia sa di kalayuan. Si Grandmaster Leo Cadia, nakakapikito lang na parang pantas at marangal, ay nangangailangan na ngayon ng suporta mula kina Trent Marsh at Silvio Reed, halos hindi na makatayo. Maaari ba itong? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Truman Ridge sa gulat. Hindi kaya kahit ang disipulo ng isang immortal ay hindi kayang hawakan si Julius Reed. Pigilan mo siya, malakas na sigaw ni Truman Ridge. Gayunpaman, nang mga panahong iyon ay takot na ang mga miyembro ng Ridge family, sino ang mga ngahas na maghain ng hatol na kamatayan. Truman Ridge, binigyan kita ng pagkakataon. Pero, hindi mo talaga iyon pinahalagahan. Nakatayo si Julius Reed nang wala pang 3 metro sa harap niya, nakatingin kay Truman Ridge na nakasuot ng kapote, kung hindi dahil sa akin, baka wala ng mga inapo ang pamilya Ridge mo ngayon. Sa magulong panahon ng digmaan, pinagkalooban ko ang iyong pamilya ng kayamanan sa maraming henerasyon. Ngayon, napagdesisyonan kong bawiin ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Pero sa sandaling iyon, marahas na umatras si Truman Ridge, at may bangis na sinabi, Julius Reed, sa tingin mo ba talaga ay siya lang ang alas ko na magagamit ko? Bahagyang natawa si Julius Reed, sa halip ay napukaw ang kanyang interes. 30 taon na ang nakalilipas, nakasalamuha ko ang isang hari ng demonyo. Ngayon, magagamit na siya ng husto. Mabagsik na sinabi ni Truman Ridge, patayin mo siya, at ibibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. Kumalabog. May narinig na tunog ng mga kadena, na nagmumula sa pinakalikod. Tumabi ang mga miyembro ng pamilyang Ridge. Nakita nila ang isang matandang lalaki na gaskosan ang damit, ang kanyang mga paa at kamay ay pawang nakakadena. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakaramdam ng lamig ang mga miyembro ng Ridge family. Ano ito kung hindi tao? Isa lang siyang demonyo. Nawala na ang kalahating mukha ng matanda, kaya't nalantad ang nakapangangilabot na buto sa ilalim. At ang kalahati naman ay hindi rin naman mas maganda. Sa itsura, parang dyablo. Ginoo. Ridge, 30 taon ng biyaya, sa palagay ko ay nabayaran na kita ngayon. Dahan-daang itinaas ng matandang lalaki ang isang kamay, itinuro si Julius Reed,
Ikaw na ang gagawa, o ako na ang gagawa sa iyo. Ang paos na boses, na parang isang multo mula sa impyerno ang dumating upang kumitil ng buhay, ay nakakapangilabot. Paglalaro ng supernatural, maaari kayang may kalaban si Julius Reed. Kahit na mayroon talaga siya nito, hindi ang matandang lalaking ito sa harap niya. Bagamat hindi naman masama ang lakas niya, napakalaki naman ng agwat kumpara sa kanya. Narinig mo na ba, panimula ng matanda, ngunit pagkatapos ay tumawa lamang at sinabing, sa edad mong iyan, paano mo pa narinig iyon? Huwag kang mag-alala, ako na ang gagawa ng paraan, tatapusin kita agad. Hinailan niya ang mabibigat na kadena, hakbang-hakbang patungo kay Julius Reed. Ang susunod na sandali, whoosh, oy, sus Mariosep. Ang matandang lalaki ay naging anino, at sumugod ng mabilis. Ang mga sobrang mausisang miyembro ng Ridge family, nakayuko para manood. Hindi sinasadyang nasagasaan ng anino at agad na nahati sa dalawa. Kumalabog, lumipad ang isang kislap, pinatatag ng matandang lalaki ang kanyang tindig, na may bahid ng pagkagulat, anong klaseng sandata iyan? Tumama ang kadena niya sa isang matigas na bagay. Nang hindi nagdudulot ng kahit kaunting pinsala sa kalaban. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang braso, sinulyapan ang Rolex sa kanyang palso at walang pakialam na sinabi, regalo mula sa isang kaibigan, hindi ko inaasahan na magiging matibay ito. Regalo ni Terry Moore ang Rolex na ito. Sinasabing isa itong espesyal na ginawang modelo. Hindi ito masyadong pinansin ni Julius Reed, isinuot niya ito sa kanyang palso pagkatapos matanggap. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katatag ang relo dahil sa impact ngayon lang. May kakayahan ka naman, masasabi kong minamaliit kita. Mahinang sumanghal ang matanda, walang tigil na iniikot ang mga kadena sa kanyang mga kamay sa lupa. Sa isang iglap, napuno ng alikabok ang hangin. Mabilis na nagtakbuhan ang mga miyembro ng Ridge family, at nanatiling malayo. Sa loob ng radius na 100 metro, tanging ang langit na puno ng alikabok ang natitira. Si Julius Reed ay nakatayong mag-isa, isang nag-iisang figure sa harap ng bagyo ng alikabok. Bigla, unti-unting naipon ang alikabok, na bumubuo ng hugis humanoid. NONG-0, Omicron. Ito ay, isa itong ulo, ang ulo ng isang diablo. Haha, bata, hayaan mong tikman ng matandang ito ang lasa mo. Biglang nagsalita ang ulong may ilang 10 metrong lapad, na nagpapakita ng isang mabangis na ngiti, halika, pagkain ko. Tarangkahan ng Azure, nang makita ang anino na nabuo ng alikabok sa harap niya, naisip ni Julius Reed na medyo interesante ito. 100 taon na ang nakalilipas, ang Azure Gate, na dating gamulo sa isang rehiyon, ay pinakakilala dahil sa taktikang ginamit niya noon. Gumamit sila ng alikabok at ilang usok upang hubugin ang ilang partikular na anyo sa pamamagitan ng kanilang mga pamamaraan sa paglilinang, na may layuning takutin ang iba. Noong mga panahong hindi pa maunlad ang teknolohiya at laganap ang pamahiin. Maraming mga karaniwang tao, nang makita ang isang nakakatakot na eksena, ang hindi ng ahas na tumanggi. Maganda at pera lang ang kaya nilang ibigay para masiyahan ang Azure Gate. Nasaksihan ito ng Algernon Camp, ang subsidiary ng 10,000 Mountain Alliance, noong isang peregrinasyon. Nagalit sila at nakipagdigma laban sa Azure Gate. Sa huli, kahit na maraming nasawi, nabuwag nila ang organisasyong ito. Talagang hindi inaasahan ni Julius Reed na makakaharap niya ang mga inapo ng Azure Gate makalipas ang daan-daang taon. Ito nga talaga, isang Diyos mula sa langit. Ang mga miyembro ng Ridge family, nang makita ang ilang 10 metrong taas ng ulo, ay labis na nagulat na hindi sila makapagsalita. Lubos nitong binaligtad ang kanilang pagkakaintindi. Julius Reed, magbabayad ka sa kay-abangan mo. Masungit na sabi ni Truman Ridge. Ito ang kanyang trump card. Ang kanyang huling trump card. Mabuti na lang at hindi siya nito binaygo. Papalapit ng papalapit ang anino. Sa wakas, nilamon nito si Julius Reed. Mamatay ka ng maayos. Masayang naghiyawan ang mga miyembro ng Ridge family. Nang hindi man lang nag-iisip, walang sino man ang mabubuhay matapos lumunin ng ganoon. Sa wakas ay hamupa na ang balisang puso ni Truman Ridge. Lumingon siya at tumingin kay Francis Leo Cadia sa malayo, habang galit na nagmumura, manloloko. Kung hindi lang sana siya nagtago ng panlilinlang,
Baka siya na ang nawalan ng malay ngayon. Bam! Tunog. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, unti-unting naglaho ang anino. Unti-unti ring hamina ang alikabok. Kunin mo ang bangkay. Masiglang sumugod ang mga miyembro ng Ridge family. Lalo pat hinubad ni Truman Ridge ang kanyang kapote at nagmadaling pumunta sa unahan ng grupo. Ngunit nang dumaan sila sa mga patong-patong na alikabok at narating ang pinakaloob na lugar, medyo natigilan sila. Doon nila nakita. Hinawakan ni Julius Reed ang leeg ng matanda, dahilan para tuluyan itong may tayo mula sa lupa. Gusto mo akong kainin? Tanungin mo muna kung matigas na ba ang mga ngipin mo. Pumutok. Isang malinaw na tunog ang nagpang-inig sa mga miyembro ng Ridge family. Nabali pala ang leeg ng matanda. Pagkatapos, lumabas si Julius Reed. Hindi mo ba kami papatayin? Pakiramdam ng mga miyembro ng Ridge family ay parang nakatakas sila mula sa bingit ng kamatayan. Tumakbo ka ng mabilis. Napagkasunduan ng lahat na ang pagtakas ang pinakamahusay na pagpipilian. Tanging si Truman Ridge lamang ang nakatayo roon, blankong nakatitig sa bangkay ng matanda, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Kaya ba namatay siya ng ganoon na lang? Sa labas ng alikabok, hiramin mo muna sandali ang Tennyson 1. Hinugot ni Julius Reed ang mahabang espada mula sa likuran ni Francis Lee Ocadia at malakas itong inihampas patungo sa alikabok. Sash! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Isang sunod-sunod na kidlat ang kumislap. Sumabog ito sa ibabaw ng alikabok. Pagkatapos, nagdulot ng kaguluhan ang Myriad Sword Chi. Sa loob ng dust storm, maraming tunog ng mabibigat na bagay ang narinig. Umakyat ka, kunin mo ang mga bangkay. Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at naupo sa likurang upuan ng SUV. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1045 Guro Matthew Moore noon pa man ay itinuturing na ni Miguel Abbott ang kanyang sarili na bihasa sa mga pangyayari sa mundo. Total, isa siya sa pinakamayamang magnate sa Five River Province, na nagmamay-ari ng 12-dosenang mga kumpanya. Taglay ang kayamanang nagkakahalaga ng 10-10 bilyon, madalas siyang dumalo sa mga pangunahing lokal at internasyonal na eksibisyon. Pero nang pumasok siya sa ari-arian ng Ridge family upang simulan ang imbentaryo ng kanilang mga ari-arian, nahihirapan siyang huminga. Nang inig ang mga binti ni Miguel habang pinapanood ang mga truck na puno ng mahahalagang gamit na papaalis. Ang kayamanang nakatago sa loob ng pamilya Ridge ay katumbas ng kabuuang ari-arian ng ilang maliliit na bansa. Kabilang sa mga ito ay maraming pambansang kayamanan. May ilang mga bagay na nakita pa nga ni Miguel sa mga magazine, na inilarawan bilang mga nawawalang kayamanan. Kumuha siya ng panyo sa bulsa niya at pinunasan ang namumula niyang mukha. Ganito kaya kasimple at kabobo ang mundo ng mga mayayaman. Sa huling pagbilang ng mga ari-arian, hindi inaasahang natuklasan ni Miguel na ang pamilya Ridge ay mga shareholder sa 70% ng mga pampublikong nakalistang kumpanya sa Five River Province. Nangangahulugan ito na direkta na niyang kontrolado ang pang-ekonomiyang linya ng lalawigan ng Five River. Kumabog. Bumagsak sa lupa ang halos 50 taong gulang na lalaki. Matagal bago niya nabawi ang kanyang kampiyansa. Sa labas ng gate, emperador ng kanluran, ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang aking tuwa, sana'y tanggapin mo ang aking pagyuko. Kumabog. Lumuhad muli si Francis Lee Ocadia. Hindi na kailangan yan. Nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Julius Reed, mayroon akong ilang bagay na kailangang asikasuhin kamakailan. Kapag nakaayos na ako, pupunta ako sa kabundukan para ipagpatuloy ang pagpipinta. Pero, huwag mong banggitin kahit kanino ang kaganapan ngayon. Naiintindihan ko. Tuwang-tuwa na sinabi ni Francis Lee Ocadia, kilala ako bilang isang lalaking may mga labi na hindi nagsasalita sa Northern Mount. Makakaasa po kayo, kanlurang emperador, sa aking pagbabalik, ay lalaan ko ang aking sarili sa masigasig na pagsasanay at hindi ko ipapahiya ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pagkatapos niyang magsalita, nanginginig siya habang hinuhugot ang isang ipinintang larawan mula sa kanyang damit. Ito ay isang balumbon na aking pinahahalagahan sa loob ng isang taon, ipininta ng biglaan noong ako'y naglalakbay. Iniaalay ko na ito ngayon sa kanlurang emperador, at umaasa akong makakasumpong ito ng pabor. Salamat para dito. Tumanggaw si Julius Reed, kinuha ang painting mula sa bintana ng kotse,
at inihagis ito sa likurang upuan. Ang balumbon ay gawa sa mahahalagang materyales, ngunit ano ang hindi nakita ni Julius Reed? Kaya naman, hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Magpaalam sa kanlurang emperador, yumuko ng malalim si Francis Leocadia, habang nagpatira pa, mag-ingat ka, Ginoo. Tara na, kumaway si Julius Reed, at agad na hinatid ng driver sila ni Aaron Jackson patungo sa Kensington Estate. Pagkaalis pa lang nila ay masiglang kinuha ni Francis Leocadia ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang Panginoon, Panginoon, nakilala ko ang kanlurang emperador sa lalawigan ng Five River, at kinausap pa niya ako. Pagkatapos magsalita, nang hindi na hinintay ang sagot ng kanyang Panginoon, mabilis na ibinaba ni Francis ang telepono at agad na tinawag ang kanyang nakatatandang kapwa-disipulo, hulaan mo kung sino ang nakilala ko ngayon. Ang emperador ng kanluran. Kinausap pa nga niya ako, alam mo na, at binigyan ko pa nga siya ng larawan ng isang napakagandang babae. Hanggang sa naubusan ng baterya ang kanyang telepono, medyo atubili pa ring tapusin ni Francis ang usapan. Tulungan mo akong mag-isip, kanino pa ba ako hindi nagyabang tungkol dito? Bulong niya sa sarili, ang emperador ng kanluran ay talagang kinausap ako. Kuwit, medyo interesante ang dawastang ito. Naupo si Aaron Jackson sa passenger seat, habang nakangisi, Kuya, saan ka man magpunta, para kang isang makalangit na nilalang. Gayunpaman, may ilan na ng ahas na tutulan ka. Ang pamilya Ridge ay sadyang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Kung sila ay naging masunurin, ang kanilang mga inapo sa loob ng kahit 5 henerasyon ay maaaring naging mayaman at prestihiyoso. Ilang tao ba ang maaaring humiling ng ganitong buhay? Gayunpaman, nagplano si Truman Ridge sa lahat ng posibleng paraan upang tutulan si Julius Reed. Parang langgam na sinusubukang ihinto ang isang sasakyan, iisa lang ang resulta. Sa kabilang banda, si Francis Leocadia, sa kabila ng una niyang pag-angkin na papatayin niya si Julius Reed, ay nagpakita ng lubos na paggalang pagkatapos, na walang dad ang nagligtas ng sarili niyang buhay. Kahit ang pagunat ng kamay ay hindi makakakita ng nakangiting mukha. Malinaw na nagiging masyadong arrogant ang Ridge family. Tuwing 10 taon, pumupunta ako sa Northern Mount para sa isang paglilibot. Maganda ang tanawin doon. Mabait na tao si Francis Leocadia. Kahit papaano marunong siyang magpasalamat, samando si Julius Reed sa likurang upuan, dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata, sa susunod na pumunta ako, tuturuan ko siya ng 1 o 2 galaw. Ang pagmamasid lamang sa aking espada mula sa malayo ay nag-iwan ng hindi malilimutang impresyon sa kanya. Tiyak na makakagawa ng marka ang gayong tao. Bukod dito, si Francis Leocadia ay may matibay na pundasyon. Kahit na ang kanyang kahusayan sa pag-espada ay parang langit na hiwalay sa akin. Nagawa niyang maunawaan ang kahit kaunting pangangibabaw, na higit na nakahihigit sa karamihan ng mga tao. Sa pagpasok sa landas, ang pinakakailangan ay ang pananaw. 9 na bahagi ng pagsisikap, 1 bahagi ng talento. Pero kadalasan, ang talento ang siyang nagtatakda ng limitasyon. Sa bahay ng pamilya Kensington, napuno ng mga tunog ng mga gong at tambol ang kapaligiran. Natatakpan na ng mga pulang carpet ang buong patio. Pumutok ang mga paputok sa pasukan, at sineksikan ng mga mamahaling sasakyan ang lugar. Nakatayo si Brody Kensington sa may pintuan, maayos na nakasuot ng itim na Chinese tunic suit, nakasandal sa isang purong gintong tungkod na may ulo ng dragon, ang kanyang ekspresyon ay masigla at masigla. Sa kanyang tabi, suot din ni Theodore Kensington ang mahabang robo ng Kensington Family Martial Arts School, kasama ang isang grupo ng mga apprentice na nakatayo sa likuran niya. Nang sumabog na lahat ng paputok, natatakpan ang lupa ng pulang papel. Noon lamang ng ahas na lumapit ang mga maimpluwensyang tao ng lalawigan ng Five River. Pero hindi pa rin sila naglakas loob na pumasok. Dumating na si Crosby Michael, ang pinuno ng sekta ng Zayd. Kasunod ng isang sigaw, bumaba mula sa isang sedan ang isang matandang lalaking nakasuot ng puting damit, agad na napapaligiran ng 2 katulong. Isa sa kaliwa at isa sa kanan, may hawak na plaque. Mga gintong karakter sa plaque. Paggamit ng lambot upang madaig ang katigasan. Ang pinakamalakas sa ilalim ng langit. Pinuno ng sekta na si Crosby. Mabilis na lumapit si Theodore at hinawakan ang kamay ni Crosby Michael,
ang presensya mo sa aming simpleng tahanan ay tunay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa aking pamilya. Dahil parehong martial artists ang Zayde Sect, kilala ito. Bukod dito, dahil sa personal na presensya ni Sect Leader Crosby, si Theodore, bilang isang junior, ay medyo nakaramdam ng labis na tuwa sa karangalan. Ahem. Umubo ng mahina si Crosby Michael at nagsalita, ang pamilya mo sa Kensington sa Five River Province ay napakasikat. And on zero, si Omicron. 70% ng mga paaralan ng martial arts ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Paano ako hindi makakapunta kung ang pamilya mo ang nagho-host ng ganito kagandang seremonya? Karaniwan, hindi niya titingnan ang ganoong imbitasyon, itatapon niya ito ng diretso sa basurahan. Kahit ano pa man ang kakayahan ni Crosby Michael, kahanga-hanga pa rin ang reputasyon ng Zayde Sect. Maraming mga dayuhang kaibigan ang naging mga disipulo niya, na nagnanais matuto ng Chinese Kung Fu. Dahil sa ganitong katayuan, nakatadhana si Crosby Michael na hindi ituring na mataas ang mas maliit na pamilya Kensington. Pero iba na ang mga bagay-bagay ngayon. Ang pamilya Kensington ay mayroong isang Grandmaster. At isa pang bata pa. Bagamat may magandang reputasyon si Crosby Michael, ang kanyang aktwal na mga kasanayan ay hindi gaanong malakas. Wala nga siyang kakayahan gaya ni Brody Kensington, ngunit ang kanyang marketing ay naging matagumpay, na nagtulak sa mga tao na magkamali sa paniniwalang isa siyang dalubhasa. Hanggat hindi siya kumikilos, palaging iisipin ng mga tagalabas na isa siyang master. Isang walang kapantay na maestro. Libu-libong mga disipulo niya ang naniniwalang ang kanilang Panginoon ay isang Grandmaster. Isang dakilang Grandmaster. Tanging si Crosby Michael lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na malayo pa siya sa pagiging isang Grandmaster. Sa pagdating ng isang batang Grandmaster sa pamilyang Kensington, labis na natuwa ang buong mundo ng martial arts. Kinailangang dumalo si Crosby Michael, sa layuning makapagtatag ng magandang relasyon kay Hendrik Kensington. Piliin po ng sekta na si Crosby, pakiusap po. Tuwang-tuwa si Theodore, iniabot ang kanyang kamay, sinenyasan si Crosby Michael na mauna sa pagpasok. Mabilis na sumugod ang ilang mga apprentice mula sa Kensington Family Martial Arts School upang manguna. Dumating na si Master Matthew Moore mula sa Wellington Radcliffe. Sumunod ang isa pang sigaw. Isang binata na nakasuot ng mahabang roba at salamin ang dahan-daang lumapit. Ginoong Mateo. Si Matthias Moore ba iyon, ang batang Grandmaster na kilala sa buong Wellington Radcliffe? Tama, Matthias Moore. Dati, kasama si Master Matthew sa Wellington Radcliffe, kinailangang kumilos ang pamilya Kensington ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, dahil may isang batang Grandmaster na lumilitaw sa pamilya Kensington, parang ang Hilaga at Timog ay nagmamasid sa isa't isa mula sa malayo. Ngayon, gagawa ba ng hakbang si Master Matthew? Nagbulungan ang mga tauhan sa komunidad ng martial arts ng Five River Province. Ang lalawigan ng 3 ilog ay nasa hangganan ng lalawigan ng 5 ilog. Sa pagitan, may isang ilog. Si Matthias Moore ay tunay ngang taga Wellington Radcliffe, at lahat ng paaralan ng martial arts sa loob ng Three River Province ay pagmamay-ari niya. Ang pinakamalaking balakid para makatakas ang pamilya Kensington mula sa lalawigan ng Five River ay si Master Matthew. Ngayon, ang pagpapakita ng matagal ng iginagalang na Grandmaster na ito ay nagpakasasa sa mga martial artist na ito sa malikhaing pag-iisip. Kung magkakaroon ng tunggalian sa pagitan ng mga Grandmaster, tiyak na magiging napakagandang tanawin ito. Dumating na ang Pangulo ng Martial Arts Association, si Cooper Ridge. Natahimik ang buong lugar sa ikatlong tawag. Ang samahan ng sining militar. Dati isang walang kapantay na santuwaryo ng martial arts. Ngunit ngayon, dahil magkasunod na pinatay ang pangalawang Pangulo at ang Pangulo. Naging katatawanan na lamang ito sa buong komunidad ng martial arts. Ngayon, ang bagong Pangulo ay nagpapakumbaba upang dumalo sa engranding kaganapan ng pamilya Kensington. Hindi sinasadyang napunta ang lahat ng mata kay Cooper Ridge. Ito ang unang pampublikong pagpapakita ng bagong Pangulo simula noong gulo sa Martial Arts Association. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1046, Pagbabalik sa Jiangho nang mapansin ang kakaibang tingin ng lahat, bahagyang namula ang mukha ni Cooper Ridge. Hiniling talaga niya na makahanap ng siwang sa lupa para makagapang.
Ang dating lubos na iginagalang na Martial Arts Association, ay itinuring na banal na lupain ng martial arts. Ang orthodox ng mundo. Ang pagkilala ng Martial Arts Association ay isang walang kapantay na karangalan para sa sinumang martial artist. Ngunit sa lawa ng Brighton, sa ilalim ng paningin ng hindi mabilang na mga mata, pinatay si pangalawang pangulo na si Charmy Kims. Malinis at tiyak ang kanyang kamatayan. At pagkatapos, habang sabik na naghihintay ang mga martial artist ng paghihiganti mula sa Martial Arts Association, pinatay si Pangulong Jerry Anderson sa punong himpilan ng Martial Arts Association. Sa harap ng lighting building sa Nathaniel City. Natatandaan mo pa ba ang mga maluwalhating araw ng Martial Arts Association? Ngayong bumagsak na parang asong gala, ang prestihiyo nito ay bumagsak ng husto. Ang dakilang imahe na itinayo sa loob ng daan-daang taon ng Martial Arts Association. Sa loob lamang ng 3 maikling araw. Gumuho. Kasabay nito, bumagsak din ang pananampalataya ng mga martial artist. Nagsimula silang magduda. Ang pagdudahan ang buong martial arts. Kasing lakas ni Jerry Anderson, madali ba siyang malipol? Kahit ang isang grandmaster ay maaaring mamatay. Ang mga tatak na ibinigay ng mga makapangyarihan sa kanilang sarili ay tuluyang napunit kasabay ng malagim na pagkamatay ni Jerry Anderson. Nanganganib ang Cooper Ridge, sa gitna ng Maunas na karagatan. Itinulak sa posisyon ng Pangulo. Ngunit ang kanyang pinamunuan ay hindi ang dating maluwalhating imperyo ng martial arts, kundi isang wasak na kaharian. Hindi mabilang na mga martial artist ang umalis sa Martial Arts Association, at maraming dojo sa Nathaniel City ang nagsara. Maging ang pangunahing pangkat ng Martial Arts Association, ang mga makapangyarihan, ay umalis ng maramihan. Mula noon, ang mga salitang, ang orthodox ng martial arts, ay wala ng kaugnayan sa kanila. Napakaraming kahirapan ang hinarap ni Cooper Ridge. Isa ring walang magawa ang pagbisita niya sa pamilya Kensington. Total, bibihira ang makakita ng isang young master, at ang kasalukuyang Martial Arts Association ay maaari na lamang umasa sa kanilang natitirang init ng ulo para makihalubilo. Kung hindi sila naging mas aktibo, maaaring isipin pa ng mga tao sa mundo ng martial arts na nawala na ang Martial Arts Association. O kaya'y natunaw. Pangulong Ridge. Pagkatapos ng maikling pang-abala, si Brody Kensington ang nanguna upang salubungin siya. Total, ito naman ang dating nangunguna sa mundo ng martial arts. Kahit na humihina na ngayon, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa kaysa sa isang kabayo. Ang pamilya Kensington ay kakagawa lang ng isang grandmaster at hindi nila kayang pabayaan o saktan ang Martial Arts Association. Ginoo, Brody. Huminga ng malalim si Cooper Ridge, inalis ang nakakailang na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Brody Kensington at sinabing, "Binabati kita." Ang mga Kensington ay naglabas ng isang dragon. Pangulong Ridge, napakabait mo. Lubos akong natutuwa sa iyong pagbisita. May bahid ng pagmamalaki sa tono ng boses ni Brody Kensington. Ang presidente mismo ng Martial Arts Association ay kinailangang magbigay ng ganitong mga papuri, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Hendrik Kensington. Ang pagiging isang batang grandmaster ni Young Master Kensington ay tunay na isang karangalan para sa ating mundo ng martial arts. Binabati ni Ridge, sa ngalan ng Martial Arts Association, ang pamilya Kensington. Pagkatapos magsalita, pinagsalikop ni Cooper Ridge ang kanyang mga kamay. "Pakiusap, mag-usap tayo sa loob." Tumanggo si Brody Kensington, puno ng saya ang mukha. Sino ang mag-aakala na kahit ang presidente ng Martial Arts Association ay kinailangang kausapin siya ng may ganitong paggalang. Pagkatapos, ang mga malalakas na personalidad sa mundo ng martial arts ay naghatid ng kanilang pagbati. Pagkatapos lamang pumasok ang mga taong ito sa pinangyarihan ng pangyayari saka lamang naglakas loob na tumayo at maglakad patungo sa pasukan ang mga mayayamang negosyante ng Five River Province. Maaaring mayaman sila, pero sa harap ng mga martial artist, wala silang kwenta. Sino mang taong may kakayahang magtayo ng paaralan, hindi ba't ang bawat isa ay sapat na mayaman upang makipagkompetensya sa mga bansa? Maluwag ang patio ng pamilya Kensington, kahit na nakapagtayo na ng 9 na metrong diametrong entablado para sa martial arts sa gitna, mayroon pa ring espasyo para sa 12 ng mga mesa para sa piging.
Sunod-sunod na dumating ang mga kilalang tao at mayayaman mula sa iba't ibang rehiyon, pati na rin ang mga puwersa mula sa mundo ng martial arts upang bumati. Mayroon ba sa inyo ang may balita tungkol sa kung sino ang pumatay kay Jerry Anderson? May isang miyembro ng grupo ng mga martial artist, na nakaupo sa isang upuan, ang nagtanong ng malakas. Tungkol naman sa usapin ni Jerry Anderson, tahimik lang ang Martial Arts Association. At ang larangan ng digmaan ay nasa harap mismo ng lighting building, walang ibang mga nanonood. Isang matandang lalaki na nakasuot ng damit dawast ang mahinang nagsabi, pero may mga umalis na sa Martial Arts Association na nabanggit na ang bagay na ito dati. Sino iyon? Agad na nagtipon ang mga martial artist, at nagtanong ng may kuryosidad. Ang pagkamatay ng pinuno ng dating banal na lupain ng martial arts ay walang alinlangang pumukaw sa interes ng mga martial artist. Lalo na tahimik lang ang Martial Arts Association, lalo lang tumindi ang kanilang kuryosidad. Sabi nga, maingat na tumingin sa paligid ang matanda, napansin niyang nagtatalik si Cooper Ridge sa unang hanay, at sa kabamulong, Seven Clouds Academy. Ano? Habang sinasabi ang pahayag na ito, nakaramdam ng matinding pagkagulat ang mga martial artist sa paligid. Akademiyang Pitong Ulap, hindi ba't matagal nang wala ang Seven Clouds Academy? Ilang taon na ang nakalipas. Ang mundo ng martial arts ay may napakaraming koneksyon sa komunidad ng martial arts. Lahat sila ay mga eksperto, at ang ilan ay pinagkalooban pa ng mga kapangyarihang supernatural. Tungkol sa Seven Clouds Academy, ang mga taong ito ay likas na maalam. Iyon ang pinakamadilim na 7 taon ng komunidad ng martial arts at ng mundo ng martial arts. Lahat, bawat puwersa, ay kailangang sumuko sa Seven Clouds Academy. Maging ang Martial Arts Association ay pilit na yumuko ng may marangal na ulo noong mga taong iyon. Sa loob ng 7 taon, ang Seven Clouds Academy ay parang isang bangungot. N-on-0, S-Omicron. Saan man may martial arts, naroon ang Golden Dragon na nilunok ang Sun Banner. Mayabang at dominanti. Ngayon, maaari na nga bang muling sumikat ang Seven Clouds Academy sa mundo ng martial arts? Nabalitaan ko na noong araw na namatay si Charmy Kim sa labanan, may isang helikopter sa ibabaw ng lawa ng Brighton, at lumilipad ito kasama ang isang higanteng Golden Dragon na nilulun ang Sun Banner. Mahiwagang nagsalita ang matanda, nakakagulat lang talaga ang pagkamatay ni Charmy Kim, at dahil may dumating na Shadow Warrior sa ibabaw ng mga alon, hindi napansin ng lahat ang banner na iyon. Nilunok ng gininto ang dragon ang araw. Isa sa mga simbolo ng Seven Clouds Academy. May panahon noon na ang bandilang ito ay kumakatawan sa hegemonya, kumakatawan sa kawalan ng kayang magagapi. Nanlaki ang mga mata ng mga martial artist, hindi alam ng bawat isa kung paano magsisimulang magsalita. Sigurado ka ba? Hindi pa ba ito extinct ng Seven Clouds Academy? Nang marinig nila ang nakakagulat na balitang ito, una silang nagulat, pagkatapos ay parang may higanteng batong dumidiin sa kanilang mga dibdib. Ang hirap huminga. Tanging ang mga nabuhay sa panahong iyon ang nakakaalam kung gaano talaga katikot ang Seven Clouds Academy. May mga kaibigan ako sa Deep Cold. Ayon sa kanila, ang Seven Clouds Academy ay talagang nakarating sa ating silangang kontinente. Bukod dito, ang sikat na sinaunang kayamanan ng taong iyon ay sinasabing nasa kamay ng Seven Clouds Academy. Maraming malalaking kapangyarihan ang dumating na sa ating mga lupain, sabik na mahanap ang kayamanang iyon. Sa mga martial artist, ilan sa kanila ay makapangyarihan sa divine skills. Ganoon lang kakonektado ang komunidad, tulad ng organisasyon ng Shadow Warrior sa Deep Cold, na nakikipag-ugnayan din sa labas ng mundo. Kung ganoon nga, malapit nang maging masigla ang mundo ng martial arts. Nagpalitan ng tingin ang mga tao, bawat isa ay may seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, hindi na katulad ng dati ang sitwasyon ngayon. Kahit hindi pa nawasak ang Seven Clouds Academy, hindi na sila makakagawa ng malaking kaguluhan. May isang taong may optimismong nagsalita. Pero, hindi ba't maituturing na paggawa ng gulo ang pagpatay kay Jerry Anderson? Sa sandaling iyon, nawalan ng sasabihin ang nagsasalita. Bundok ng Sichuan, Leighton Yero, Elder Yero, dumating na kayo. Bam! Tunog. Sa loob ng bakuran ng pamilya Kensington, sabay-sabay na tumunog ang 5 malalaking kampana. Bundok ng Sichuan.
May ipinadala nga pala ang bundok Sichuan ng personal. Nang marinig ang pangalang ito, sama-samang napalingon ang lahat sa gate. Sa kanilang alaala, ang mga tao ng bundok Sichuan ay kasing mailap ng mga dragon, bawat isa ay parang mga immortal. Pero ngayon, para makita talaga sila ng sarili nilang mga mata. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Kasunod ng matalim na tunog ng paghiwa sa hangin, may isang taong lumilipad gamit ang isang espada sa itaas ng sambahayan ng Kensington. Dakilang Grandmaster. Isa itong dakilang Grandmaster. Tumayo ang mga martial artist at sabay-sabay na sumigaw. Sumisirit. Nang dumating ang isang lalaki at ang kanyang espada sa unang hanay, isang figure ang bumaba mula sa langit. Guro, si Hendrik Kensington, na nakasuot ng mahabang damit, ay lumapit sa lalaki at yumuko ng may paggalang. Pak Alma. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at umupo sa pinakaharap na upuan. Noon pa man ay saka palang malinaw na nakita ng lahat ang mukha ng lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng damit na kulay dilaw na parang lupa, na tila nasa edad 40. Sa kanyang likod, may isang espada na nakabalot sa dilaw na tela. Kung paanong nagulat ang lahat sa pagdating mula sa bundok Sichuan. Ang pangalawang sigaw ay nagpatahimik sa buong lugar. Seven Clouds Academy, dumating ka. Agad na nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang looban ng pamilyang Kensington. Hindi mabilang na tao ang nanlaki ang kanilang mga mata, nakatingin sa gate. Maging si Leighton Yarrow ay bahagyang lumingon. Akademya ng Pitong Ulap, hindi ba't wala na ito noon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1047, paggawa ng gulo. Ang bundok Shu ay isang sekta na hindi kailanman nagpakumbaba upang makialam sa mga usapin ng mundo ng martial arts. Kahit ang pinakamalakas sa mundo ng martial arts ay parang laro ng bata kumpara sa sekta. Kahit ang kasalukuyang pinuno ng Deep Cold, si Marshall. Walang laban kay Leighton Yarrow. Ganito kalalim ang sekta. Tunay nga silang nasa mataas na lugar, hindi pa naaapektuhan ng mundo ng mga mortal. Isang milenyo ng pamana, paano ito malalampasan sa magdamag? Ngayon, kung hindi dahil sa kanyang minamahal na disipulo na bumalik ng may kaluwalhatian, tiyak na hindi sana nagpakita si Leighton Yarrow. Pero iba ang Seven Clouds Academy. Sa kasagsagan ng panahon, nang ahas ang Seven Clouds Academy na harapin ng harapan ang sekta. Ang kanilang pinuno, si Mad Dragon, ay nakapatay pa ng ilang Grandmaster. Ngayon, sa muling paglitaw ng Seven Clouds Academy sa larangan ng martial arts, nagulo ang isip ng mga tao. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Ang unang bagay na nakakuha ng atensyon ng lahat ay isang itim na bandila na may gintong dragon na nilalamon ang araw. Dalawang kabataan ang nagdala ng bandilang mahigit 3 metro ang taas, at nanguna sa pagsalakay papasok sa pamilya Kensington. Kasunod noon, isang binata at babae, na nakataas ang mga ulo, ang naglakad papasok sa looban. Gintong dragon na lumalamon sa araw. Sa sandaling makita nila ang bandila, agad na bumalik ang takot na sila ay pinagharian 4 na taon na ang nakalilipas. Bumilis ang tibok ng puso ng napakaraming martial artist, at tumaas ang kanilang presyon ng dugo. Hindi sila nagkamali. Ang bandilang ito ay ang parehong bandila na itinanam sa kalahati ng planeta. Ginto, dragon, lumalamon, araw, bandila. Isang simbolo ng isang panahon. Agad na bumalik ang mga alaala ng maraming tao. 4 na taon na ang nakalilipas. Seven Clouds Academy, Templeton, Lena, Venasapine. Nais ko ang tagumpay ng komperensya ng martial arts ng pamilya Kensington. Yumuko ang dalawa habang magkahawak ang mga kamay, ang kanilang tono ay puno ng pangangibabaw. Gayunpaman, hindi pamilyar si Brody Kensington sa Seven Clouds Academy. O sa halip, malayo pa siya sa antas kung saan maaari siyang makipag-ugnayan sa mga ganoong kaharian. Kumusta po? Iniabot ng nakatatandang amo ng pamilya Kensington ang kanyang kamay, nakipagkamay kina Templeton, Lena at Venasapine isa-isa, pagkatapos ay natatawang sinabi, tuloy po kayo sa loob at maupo kayo. Pinarangalan ang mga panauhin, at tila ang mga bisitang ito ay may malaking kahalagahan. Ngayon ay isang magandang araw para sa pamilya Kensington, at determinado siyang magbigay ng mainit na pagtanggap sa lahat ng dumating upang sumuporta sa kaganapan.
Hindi ba't ang Seven Clouds Academy ay nalipol na parang isang aso na nawalan ng tahanan 4 na taon na ang nakalilipas? Noon lang, tumayo si Matthias Moore at may paghamak na sinabi, sa panahon ngayon, mayroon na bang Tom, Dick, o Harry na nangangahas na magpasikat? Isa rin siyang young master. Sumikat siya sa murang edad. Sa loob-loob niya, may bahid ng pagmamalaki. Noong mga araw na may kapangyarihan ang Seven Clouds, bata pa lamang si Matthias Moore. Omicron. Inapirin ng Seven Clouds Academy ang kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay hindi kailanman nakalimutan ni Matthias Moore. Matapos ang pagbagsak ng Seven Clouds Academy, bumalik siya mula sa kanyang pag-aaral at nang ibabaw kay Wellington Radcliffe. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, nakilala siya bilang si Master Matthew Moore ng Wellington Radcliffe. Nang marinig niyang may ilang miyembro ng Seven Clouds Academy na buhay pa, lalo na nang makita ang Golden Dragon na lumalamon sa Sun Banner, hindi niya napigil ang tumayo at ipahayag ang kanyang boses. Dilaw na bulaklak lang iyan kahapon. Talagang si Master Matthew Moore ang may lakas ng loob na tumayo at direktang questionin ang Seven Clouds Academy. Nag-thumbs up sa kanya ang lahat ng martial artists. Kahit alam nilang nawasak na ang Seven Clouds Academy, ang pagkakita sa pamilyar na banner na iyon ay nagdulot pa rin ng kilabot sa kanilang mga likod. Ang anino ng maraming taon ay mahirap alisin sa isang iglap. Si Matthias Moore ang unang tumayo at nagtakda ng isang magandang halimbawa. Parang daga na tumatawid sa kalye ang Seven Clouds Academy, lahat ay sumisigaw ng tamaan mo. Ngayon, kayong mga labi, hindi lang palihim na nabubuhay kundi naglakas loob pa ring magpasikat. Kasunod nito, tumayo ang ibang mga martial artist, galit na pinagalitan. Tapos na ang panahong iyon. Ang Seven Clouds Academy ay isa lamang alamat mula sa nakaraan. Sa loob ng 4 na taon mula noon, hindi mabilang na mga organisasyon ang nabuo, at ang mundo ay puno pa rin ng mga magagaling na eksperto. Sino ang nagsabi sa iyo na winasak ang Seven Clouds Academy? At sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pag-usapan kami ng ganito? Nanatiling hindi gumagalaw si Lena sa Templeton, malamig na nakatingin kay Matthias Moore at sa mga nagsasalitang martial artist. Humakbang pasulong. Ang dagandong na ito ay direktang nagpang-inig sa maraming tao. Patay na ang tigre, ngunit nanatili ang nakakatakot nitong aura. Gusto mo ba ng away? Tumalon si Matthias Moore, ang kanyang damit ay gumalaw na parang may di nakikitang hangin. Habang pinagmamasdan ang buong patio, kakaunti lamang ang mga taong nakaabot na sa antas ng Grandmaster. Hindi pa gaanong Grandmaster si Cooper Ridge, pero bilang presidente ng Martial Arts Association, medyo nakakahiya iyon. Kasunod niya ay sina Matthias Moore at Henrik Kensington. Pagkatapos, si Leighton Yarrow pala. Kung tungkol naman kina Templeton Lena at Vanessa Pine, ramdam ni Matthias Moore na walang aura ng Grandmaster sa paligid nila. Kayang-kaya niya silang dalawa, nang mag-isa. Nang makita ang eksenang ito, ang loob ni Brody Kensington ay naging berde dahil sa panghihinayang. Kung alam lang niya na ang grupo sa harap niya ay ang kalaban ng publiko, tiyak na hindi niya sila i-co-host. Tingnan mo, mataas ang tensyon. Lahat kayo, pakiusap, bigyan ninyo ako ng kaunting mukha. Dahan-daang tumayo si Henrik Kensington, nakatingin sa mga taong nasa harap niya, wala akong pakialam kung ano pa ang mga hinaing mo. Ngayon, ang araw na magiging host ang pamilya ko sa Kensington ng martial arts tournament. Ayusin ang lahat ng hinaing sa labas ng mga pintuang ito o, mamaya sa arena, maaayos natin ito sa pamamagitan ng isang tunay na laban. Binigyan ng pamilya Kensington ng malaking kahalagahan ang paligsahang ito, na alam naman ni Henrik Kensington. Ngunit ang medyo ikinagulat niya ay walang ipinadalang sino man ang North Sea. Kahit medyo nadismaya siya, naiintindihan pa rin niya. Total, kumpara sa mga tao rito, ang North Sea ay may masalimuot na pinagmulan, at normal lang para sa kanila na ayaw magpakita. Hindi rin siya nasiyahan sa Seven Clouds Academy. Pero dahil may kaunting puot sa kanya si Matthias Moore, natural lang na hindi niya hahayaang nakawin nito ang palabas. Lahat ng martial artist ay nanunood ng Seven Clouds Academy, at sino mang makapagturo sa kanila ng leksyon ay tiyak na magiging sikat. Dahil ganoon nga, mamaya sa arena, makikipagkita ako sa inyong dalawa. Mapanghamak na sumanghal si Matthias Moore,
Habang nakatingin kina Templeton, Lena at Vanessa Pine, mas mabuting isulat ninyo agad ang inyong mga testamento, dahil malapit na kayong matapos. Kasabay nito ay ang mabilis niyang pagtakbo pabalik sa kanyang upuan. Napakahusay. Tumayo ang lahat ng mga martial artist at pumalakpak. Nang makita ang eksenang ito, patuloy na napangisi si Matthias Moore. Ito mismo ang epektong gusto niya. Ngayong plano na ni Hendrik Kensington na gumawa ng isang palabas, hindi na niya maaaring pabayaan ang mga bagay-bagay. Si Wellington Radcliffe ay nasa ilalim na ng kontrol ni Matthias Moore. Si Otis Radcliffe, tatanggapin din niya yan. Di magtatagal, ang kanyang Moore Martial Arts School na lamang ang matitira sa parehong Five River Province at Three River Province. Para sa mga tagalabas, tila sinusuportahan ni Hendrik Kensington si Mount Shu. Ngunit tanging si Matthias Moore lamang ang nakakaalam na ang kapangyarihang nasa likuran niya ay hindi natatakot sa bundok Shu. Kung hindi, paano siya maglalakas loob na kumilos ng ganito katapang sa harap ni Leighton Yarrow? Alam na alam ito ni Hendrik Kensington. Walang young master ang may simpleng pinagmulan. Pero dito sa bahay ng mga Kensington, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Maupo po kayo. Iminuwestro ni Hendrik Kensington gamit ang kanyang kamay. Salamat. Sabay na umupo sina Lena at Vanessa Pine sa harapang hanay sa Templeton. Ang mga titig sa kanilang likuran ay parang hindi mabilang na kutsilyong sumasaksak sa kanila. Ang dating masayang at mapayapang kapaligiran ay naging medyo tensyonado dahil sa presensya ng Seven Clouds Academy. Maraming tao ang tumingin kay Cooper Ridge, sinusubukang makita ang anumang pagbabago sa ekspresyon ng presidente ng Martial Arts Association. Total, may mga bali-balitang namatay raw si Jerry Anderson sa kamay ng Seven Clouds Academy. Ngunit mula simula hanggang katapusan, walang ipinakitang pagbabago sa mukha ni Cooper Ridge. Nakaupo siya roon na parang walang nangyaring masama. Pero sa loob-loob niya, takot na takot siya. Makipaglaban, o makipagpayapaan. Hindi sigurado si Cooper Ridge. Mga binibini at ginoo, ang layunin ng martial arts tournament na ito ay itaguyod ang diwan ng martial arts. Pakiusap, paunahan po ninyo ang inyong mga alagad. Putok, tumunog ang isang kampana. Pupunta ako. Maraming kabataan ang sabik na umakyat sa entablado, sa pagnanais na mag-iwan ng papuri. Kahit alam nilang ang unang pwesto ay hindi maiiwasang kay Hendrik Kensington. Pero nakuha pa rin nila ang pangalawa at pangatlong pwesto. Samantala, sa labas ng mga pader ng mga Kensington, dalawang figure ang palihim na nag-aabang. Isa sa kanila ay nakasuot pa ng sombrerong parang duckbill. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1048, ang sombrero mula sa langit, Susmariosep Terry Moore. Paano tayo makakapasok? Sa ilalim ng pader, nagmura at nagalit si Karen. Umakyat ka sa pader. Tumingin si Terry Moore sa 3 metrong taas na pader at napakamot sa kanyang ulo. Hindi naman ganoon kahirap, di ba? Pareho silang mahusay sa paggalaw, kaya hindi naman ganoon kahirap umakyat sa 3 metrong pader. Ngunit hindi pa malinaw kung may mga patibong sa pader. Mauna ka na, babantayan kita. Walang ekspresyong sabi ni Terry Moore. Hindi pwede, ikaw na muna. Umiling si Karen. Ano ang gagawin natin kung gayon, kung wala sa atin ang makakapasok, mawawala ang pagkakataon nating maghanap ng makakain. Luminggalinga si Terry Moore sa paligid, may pilyong ngiti sa kanyang mukha. Anong binabalak mo, hamak na Terry Moore? Palaging nagbabalak ng kung ano-ano. Nang makita ang ngiti niya, nakaramdam si Karen ng lamig sa kanyang likod. Sa tuwing ngumingiti si Terry Moore, nauuwi si Karen sa gulo. May tae ng ibon sa sombrero mo. Itinuro ni Terry Moore ang labi ng kanyang sombrero, huwag kang gagalaw. Kung gagawin mo, kakalat yan kahit saan. Bilasan mo. Nagulat si Karen at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang sombrero ay isang kayamanan. Nako, bilasan mo, huwag mong madumihan ang sombrero ko. Susmariosep, ididikit ko ang kwitan yan. Baka mapunta yan sa ulo niya. Pero hindi ito dapat lumapag sa takip. Bilasan mo, Susmariosep na Terry Moore. Para si Karen na parang isang taong tinamaan ng pressure, patuloy na pinipilit siya. Huwag kang magmadali. Seryosong kinuha ni Terry Moore ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, sa kanya dinampot ang takip,
at walang awang itinapon ito sa looban. Nako naman, sa loob ng patio, malapit sa dingding sa may mesa. Maraming tao ang nanunood ng isang matinding laban sa entablado nang biglang may nahulog na takip mula sa langit. Tumama ito sa isa sa kanilang mga ulo. Ano ba to? Napatalon ang matatabang lalaki, mabilis na itinaas ang kanyang kamay, "Bilisan mo, tingnan mo kung ano ang nasa ulo ko." "Kuya, isa itong takip." Maingat na tumayo ang katabi niya, hinubad ang sombrero, at iniabot ito sa matatabang lalaki, "Berdeng sombrero yan. Akala ko isa itong uri ng nakatagong sandata." Hinawakan ng matambok na lalaki ang sombrero gamit ang dalawang kamay at tumangala. Walang tao sa paligid. Ano ba yan? Nakaupo sa looban, may sombrero na nagmumula sa langit. Kakaiba talaga. Walang nahulog mula sa langit, ni si Lindayo. Sa halip, isang berdeng takip ang nahulog. "Kuya, nakakatakot ito." Isang berdeng takip na nahuhulog mula sa langit, ibig sabihin ba nito? Nanlaki ang mga mata ng taong nasa mesa, nag-aalangan na magpatuloy. "Itikom mo yang bibig mo." Sinampal siya ng matatabang lalaki, "Nasa bahay lang ako palagi, hindi akin itong berdeng sombrero." Pagkatapos magsalita, itinapon niya ang berdeng sombrero sa lupa. Ilang beses niya itong tinapakan. Tila hindi nasiyahan, dinuraan din niya ito. "Basura talaga. Kuya, bakit mo ako binubugbog?" Tinakpan ng taong binugbog ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata, "Hindi ako ang nangulit sa iyo, bakit mo ako basta-basta sinasaktan?" Naagrabyado siya. Hindi napigilan ng mga luha ang pag-agos pababa. Masyadong hindi makatarungan. Sinisisi sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Zero. Kung hindi ikaw, baka pangatlong kapatid na yan. Pabaya na nagbiro ang matatabang lalaki. Ngunit agad na lumuhad sa lupa ang ikatlong kapatid. "Kuya, ang hipag ang nangakit sa akin." Nanginginig ang ikatlong kapatid habang niyayakap ang mga hita ng matambok na lalaki. "Sus Mariosep, ang hipag ang nagpasimula. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. Ikaw." Nanginig ang kamay ng mataba na lalaki, at nahulog sa lupa ang kanyang mga chopstick. "Anong sabi mo?" Kumurap siya, nablangko ang isip niya. "Kuya, sinabi ko na sayo na hindi ako yan, tapos sinaktan mo pa ako." Ang lalaking binugbog, mukhang agrabyado. "Pumunta ka sa impyerno. Ang lakas ng loob mo na kalmutin ako." Sinipa ng matatabang lalaki ang pangatlong kapatid hanggang sa bumagsak sa lupa, nanginginig sa galit. "Wow, ikaw, tinuring kitang parang kapatid, at ikaw. Kuya, siya talaga ang nagpasimula nito. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang pang-apat na kapatid." Itinuro ng pangatlong kapatid ang pang-apat na kapatid na malapit sa kanya. Nang araw na iyon, naroon ang pang-apat na kapatid, mas nauna pa kaysa sa akin. "Kayong mga lalaki." Namilog ang mga mata ng matambok na lalaki, at siya ay nawalan ng malay. "Ano ang gagawin natin?" Nawalan ng malay ang tatlong lalaki. "Dalhin muna natin siya palayo." Hinimas ng ikatlong kapatid ang kanyang mukha, mabilis na binuhat ang kanyang nakatatandang kapatid, at tahimik na umalis sa likurang pinto ng pamilya Kensington. Habang paalis na siya, hindi niya napigil ang matapakan muli ang flat cap. Pero sa labas ng bakod, nababaliw na si Karen. "Sus Mariosep, ikaw." Pinatigas niya ang kanyang puso at malakas na ipinadyak ang kanyang paa, "Napakawalang awa mo." Pagkasabi niyan, tumalon si Karen, tumakbo papunta sa bakod. Zap, zap, nang madampi na niya ang tuktok ng pader, pakiramdam niya ay namamanhid ang buong katawan niya. Klop, natamba siya. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Isang lambat na may kuryente. May lambat na may kuryente sa itaas. Aray! Napangiwi si Karen sa sakit. Anong nangyari? Nag-aalalang lumapit si Terry Moore at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" "Aba, tumatanda na ako, hindi na gaanong maliksi ang mga kamay at paa ko. Una kang umakyat, ihagis mo sa akin ang takip, dahan-dahan lang ako bago ako pumasok." Lihim na natuwa si Karen sa kanyang sarili. Nako, kung nabigla man siya sa lambat, hindi niya hahayaang mapahamak si Terry Moore. Kahit ngayon, manhid pa rin ang mga kamay niya. "Sige, hintayin mo ako rito." Walang hinala si Terry Moore, dinuraan niya ang kanyang mga kamay at marahang hinimas ang mga ito. Sa isang talon, zap, zap, klop, tumangala sa langit.
Nanigas ang mga paa at kamay ni Terry Moore, naging berde ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Karen nang may ngisi. Ano, may pulikat sa binti mo. Bakit hindi mo subukan? Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Terry Moore. Naisip niya na pagbalik niya sa kabisera, tiyak na ireregalo niya kay Karen ang isang spa day, pagkatapos ay tahimik niya itong isusumbong. Bakit hindi tayo sabay-sabay umakyat? Pinalis ni Karen ang alikabok sa kanyang sarili at yumoko sa ilalim ng pader. Sige, bibilang ako hanggang 3, at sabay tayong aakyat. Tumayo si Terry Moore at sumigaw ng, 1, 2, 3. Pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Sus Mariosep. Sabay-sabay silang nagmura. Maya-maya lang, may humantong sasakyan sa may pintuan ng gate ng pamilya Kensington. Si Aaron Jackson yan. Tara na. Nakita agad ni Terry Moore si Aaron Jackson, at mabilis na tumakbo palapit. Nakatanggap sila ng abiso na pumunta sa Five River Province para kumain. Pero wala silang imbitasyon. Ngayon, sa wakas ay nakakita na sila ng kakilala. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Nagulat din si Aaron Jackson nang makita sila. Inimbitahan ko sila. Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse, at isinuot ang kanyang salaming pang-araw. Sa bakuran, may isang guro na maaaring makapag-ayos ng mukha ni Karen. Ano? Nagduda si Karen sa kanyang mga tainga, iniisip kung mali ba ang kanyang narinig. Sa loob ng maraming taon, nasanay na siya sa marumi at pangit na mukha nito. Kahit na sumugod siya sa Medicine King Valley dati, wala pa rin siyang pagkakataong gumaling. Ngayon, ang sinasabi ko ay may isang tao rito na makakapagligtas sa mukha mong iyan. Ulit ni Julius Reed. Talaga. Panipi tandang pananong panipi. Nang inig si Karen habang hinahawakan ang pangit niyang mukha, ang mga mata ay punong-puno ng luha. Pero sabi ng hari ng gamot, ang gamot na ito ay hindi na mababawi. Noong una, inakala niyang may solusyon ang Medicine King Valley. Matapos sumugod sa Medicine King Valley, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Bilasan mo, salamat Julius. Niyakap siya ni Terry Moore, mas nasasabik pa kaysa kay Karen. Anak ng baril, may spring ka rin. Salamat. Salamat, kapatid na Davenport. Nawalan ng sasabihin si Karen. Nakalimutan na niya ang dating itsura niya. Tara na. Sumenya si Julius Reed gamit ang kanyang kamay, kain muna tayo. Pagkatapos sabihin iyon, isang grupo sa kanila ang pumasok sa looban ng pamilya Kensington, sa pangunguna ni Miguel Abbott. Si Miguel Abbott ay isa ring kilalang tao sa lugar na ito, at matapos kumpirmahin ng bantay pinto, hinayaan niya silang dumaan ng diretso. Sa sandaling iyon, sa entablado, dahan-daang naglakad palapit si Matthias Moore. At ang iba, nang mapansin ang sitwasyon, ay isa-isang naghiwa-hiwalay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1049, gininto ang dragon na nilunok ang araw. Ang torneo ng martial arts ay orihinal na isang paligsahan ng kasanayan sa mga natatanging disipulo sa loob ng komunidad ng martial arts. Ayon sa mga patakaran, ang kompetisyon ay nagsisimula sa pinakamahina at nagpapatuloy sa pinakamalakas, na nagpapahintulot sa lahat ng kalahok na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Saka lamang gagawa ng engranding pasukan ang pangunahing tauhan sa huling sandali. Sa pagkakataong ito, alam ng lahat na ang magiging pangunahing tauhan ay si Hendrik Kensington. Pumunta lang sila rito para ipahayag ang kanilang mga saloobin. Sa pagdating ng batang Panginoon, tiyak na anggat ang katanyagan ng pamilya Kensington. Tunay nga, malaki ang maitutulong sa kanila kung makakakuha sila ng pabor ng maaga. Ngunit ngayon, katatapos lang kumilos ng ilang mababang antas na disipulo, si Matthias Moore ay naglakad papunta sa entablado na may bahid ng awtoridad. Hindi ba't nandito siya para manggulo? Guro Matthew Moore, isa kang Grandmaster. Hindi ba't pambubuli ang sumali sa kompetisyon ngayon? Naupo si Hendrik Kensington sa ibaba ng entablado, malamig na nagsalita. Siya ang tunay na host. Ang presensya ni Matthias Moore ngayon ay, sa ganang sarili, ay nakakapukaw ng damdamin. Ang kanyang mga kilos ngayon ay nagpapakita ng kanyang ambisyoso at walang humpay na mga intensyon para makita ng lahat. Bata kong Ginoo Kensington, nagkaroon tayo ng kasunduan. Nakatayo si Matthias Moore sa entablado, nakakuyom ang mga kamay sa likuran, at walang pakialam na sinabi,
Ang mga labi ng Seven Clouds Academy ay dapat harapin dito sa arena sa ilalim ng aking mga paa. May balak ka bang bawiin ang sinabi mo? Sumabog ang karamihan. Pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, sa wakas ay may tumayo upang hamanin ang Seven Clouds Academy. Si Master Matthew Moore ay tunay ngang isang Grandmaster. Ang ganitong diwa ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. May sumigaw ng malakas. Dapat ganyan talaga kumilos ang isang Grandmaster. Sandaling umalangaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa ilalim ng entablado. Kinamumuhian ng husto ng mga nasa mundo ng martial arts ang Seven Clouds Academy, at dahil mayroon ng Grandmaster na sumusuporta sa kanila ngayon, labis silang nasa sabik. Sa gitna ng mga hiyawan na nakapalibot sa kanya, mahigpit na hinawakan ni Henrik Kensington ang kanyang mga kamao. Sa ganitong panahon, kung sino man ang pumatay sa mga labi ng Seven Clouds Academy sa publiko ay magiging bayani. Pero tinalo siya ng todo ni Matthias Moore. Wala itong kinalaman. Tahimik na ipinasok ni Leighton Hierro ang isang elixir sa kamay ni Henrik Kensington nang walang nakatingin. Pagkatapos mong inumin ito, ang iyong lakas ay tataas ng 50% sa loob ng maikling panahon, ngunit kailangan mong maghanap ng lugar na mapagpahingahan pagkatapos ng 3 oras ng joystick. Salamat po, Guro. Nagningning ang mga mata ni Henrik Kensington sa matinding liwanag. Masyadong mahaba ang oras para sa 3 joysticks. Sa loob lamang ng kalahating oras ng joystick, matatalo niya si Matthias Moore at mapapatay ang mga labi ng Seven Clouds Academy. Pagkatapos nito, hintayin mo ako sa silangang pakpak. Pagkatapos magsalita, ipinikit ni Leighton Hierro ang kanyang mga mata upang magnilay-nilay. At sa entablado, habang nakatingin sa mga martial artist na tuwang-tuwa at nagtatalon, itinuro ni Matthias Moore sina Templeton Lena at Venasepine, at hinahamak silang tinutukso. Kayong dalawa, matagal ko nang naririnig kung paano dating nangingibabaw ang Seven Clouds Academy sa mundo ng martial arts. Ngayon, gusto ni Moore makita kung anong klaseng mga pusa at aso talaga sila. Dahil sa mga salitang iyon, nagulo ang buong lugar. And on 0-0. Para tawaging pusa at aso ang Seven Clouds Academy, si Matthias Moore ang unang tao sa kanyang panahon na nangahas na gumawa ng ganoong bagay. Nangyari ito. Kakapasok lang ni Julius Reed sa estate ng Kensington nang marinig niya ang mga salitang ito. Sino ito? Tumingin siya kay Matthias Moore at tumawa. Napaka-arrogant mo, no? Nang makita niya ang watawat na gintong dragon na nilunok ang araw, bahagyang nagulat si Julius Reed bago umiling habang nakangiti. Sa ilalim ng bandila, nakaupo sina Venasepine at Templeton Lena. Gusto mo ba siyang harapin? Tanong ni Aaron Jackson sa malalim na boses. Hindi na kailangan, hindi ikaw ang katapat niya. May mga kasanayan talaga ang batang ito. Para mapatay ko siya, ako mismo ang gagawa niyan. Ramdam ni Julius Reed na ang isa pa ay isang Grandmaster. Ang mga ordinaryong taong kakalabanin siya ay para lamang ibibigay ang kanilang sarili sa kamatayan. Maghanap muna tayo ng mauupuan, at magsaya sa palabas. Kumaway si Julius Reed at ang grupo ay nagtungo sa isang mesa sa sulok at naupo. Palihim na umalis si Karen at bumalik pagkalipas ng kalahating minuto na may hawak na maalikabok at durog na patag na sombrero. Berde nga iyon, at talagang pangit. Matthias Moore, noong kasagsagan ng aking Seven Clouds Academy, hindi man lang nang ahas na umutot ang mga ninuno ng iyong pamilya Moore. Galit na tumayo si Lena sa Templeton, itinuro si Matthias Moore at sumigaw, noon, lumuhad ang ama mo sa harap ni Mad Dragon na parang aso. Hindi mo naman nakalimutan yun, di ba? Tumahimik ka. Namula ang mukha ni Matthias Moore sa galit. Ang pangyayaring ito ay isang panghabang buhay na kahihiyan para sa kanyang pamilya Moore. Bastos, kukunin ko ang buhay mo. Sa isang talon. Pagkatapos magsalita, pumailang lang siya sa ere. Hindi isang Grandmaster si Templeton Lena, at tiyak na mamamatay siya sa ilalim ng atakeng ito. Nang tatayo na sana si Julius Reed. Isang figure ang biglang lumitaw. Putok, sa kalagitnaan ng himpapawid, nabangga niya si Matthias Moore. Cooper Ridge, Pangulong Ridge. Napaatras si Matthias Moore ng ilang hakbang, at nalilitong tumingin kay Cooper Ridge, anong ibig mong sabihin dito? Noong kasagsagan ng Martial Arts Association, hindi niya kailanman pinag-isipang questionin sa ganitong paraan.
Ngunit ngayon, dahil kapwa ang dating Pangulo at Pangalawang Pangulo ay malagim na namatay at ang mga piling miyembro ay lumihis sa pwesto ng maramihan. Ang Martial Arts Association ay hindi na katulad ng dati. Ang buhay at kamatayan ay matutukoy sa arena. Hindi ba't medyo hindi nararapat para kay Master Matthew Moore na basta-basta makialam at kumilos? Sinabi ito ni Cooper Ridge, pinatatag ang sarili. Pangulong Ridge, ano ang ibig mong sabihin dito? Isang martial artist ang bumaligtad sa mesa at tumayo, itinuro siya at nagtanong, inaangkin ng Martial Arts Association na sila ang ortodoksa ng martial arts sa mundo, at ngayon ay pinagtataguan mo ang mga labi ng Seven Clouds Academy. Nabali na ba ang gulugad mo kasabay ng pagkamatay ni Pangulong Jerry Anderson? Tama, nabalitaan naming namatay si Pangulong Anderson sa kamay ng Seven Clouds Academy. Maaari kayang masyadong duwag si Pangulong Ridge at ngayon ay nasangkot na sa mga taga Seven Clouds Academy, paano niya napaparangalan ang pangalan ng Martial Arts Association? Hey, ang Martial Arts Association at ang pagkakahawig nito sa Seven Clouds Academy noon. Parehong pinatay ang kani-kanilang mga pinuno at pagkatapos ay ikinalat na parang mga aso. Sa tingin ko mas mabuting magkaisa na lang sila at tawaging Liga ng mga Talunan. Sa loob ng mansyon ng pamilya Kensington, malakas na nagtawanan ang mga tao. Sa kanilang paningin, ang Martial Arts Association ay halos kapareho ng Seven Clouds Academy. Ang pag-aangkin na orthodox ang prinsipyo ng martial arts ay nangangahulugan na ang iba ay hindi orthodox. Dati-rati ay hindi sila nang ahas na manakit noong nasa kasagsagan ng takbo ng asosasyon. Ngayong natamba na ang puno at nagtakbuhan ang mga unggoy, halos hindi na makapaghintay ang lahat na sipin ito habang nakababa ito. Sandit, huminga ng malalim si Cooper Ridge, sinusubukang pakalmayan ang sarili niyang emosyon. Hindi ba niya alam na namatay si Jerry Anderson sa kamay ng Seven Clouds Academy? Pero si Jerry Anderson, kahit gaano pa siya kalakas, ay isang 6-star martial artist. Natalo at napatay, siya, na isa lamang 5-star martial artist, ay kayang lumaban. Kailangan pa ring mabuhay ang asosasyon. Maraming miyembro ang naghihintay pa rin kay Cooper Ridge para maibalik ang samahan. Paghihiganti, malamang na magdudulot pa ito ng mas maraming pagkamatay. Kung siya lang ang makakagawa, pwede siyang magdeklare ng digmaan laban sa Seven Clouds Academy. Ang mamatay at sa gayon ay patunayan ang daan. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkamatay, malamang na mahaharap sa pagkabuwag ang Martial Arts Association. Siya ang presidente. Kinakatawan niya ang mga interes ng buong Martial Arts Association. Kinailangang isantabi ang mga personal na pakinabang at pagkalugi. Kung gusto mo silang hawakan, kailangan mo munang dumaan sa akin. Pinatatag ni Cooper Ridge ang kanyang loob, hindi pinansin ang mga pang-aabuso at insulto, at tumayo sa harap ni Matthias Moore. Ang tanging paraan para makalabas ang asosasyon ay ang umasa sa Seven Clouds Academy. Hindi alam ni Cooper Ridge kung tama ang kanyang desisyon, ang tanging magagawa niya lang ay itaya ang lahat. Walang pagpipilian. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataon kung haharapin nila ang kamatayan. Ginoo, Ridge, balak mo ba talaga? Hindi kailangan ng Seven Clouds Academy ng kahit sino para hamarang sa daan nito. Tumayo si Lena sa Templeton at malamig na sinabi, kung gusto mong lumaban, lalaban kami. Alam niyang natatalo siya, pero wala siyang takot. Hindi niya ipinaalam kay Julius Reed ang tungkol dito. May sarili ring mga bagay na dapat asikasuhin si Mad Dragon. Pero sa ganitong pagtitipon ng mga martial artist, kailangang naroon ang bandila ng Seven Clouds Academy. Simula 10 taon na ang nakalipas. Ganoon noon. Saan man may pagtitipon ng mga martial artist, naroon ang watawat ng Gold Dragon na nilunok ang araw. Saan man may sikat ng araw, kailangang itayo ang watawat ng Gold Dragon na lumulunok sa araw. Noong unang panahon, ang watawat na Gold Dragon Swallowing the Sun ay itinanam sa lahat ng lawa at dagat. Ngayon, gustong gamitin ni Templeton Lena ang labanang ito upang ipahayag sa mundo. Hindi kailanman bumagsak ang Seven Clouds Academy. Napaka-impulsive pa rin niya. Itinuro ni Julius Reed si Templeton at tumawa, simula nang magsimula ako sa akademya, matigas ang ulo niya. Hindi niya ako kailanman ipinapalam tungkol sa mga bagay na nanganganib sa buhay.
Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang isang maskara mula sa kanyang bulsa. Ang maskarang may disenyong dragon. Inilagay niya ito sa mukha niya. Alam mo ba kung bakit siya nakaligtas hanggang ngayon? Sinagot ni Julius Reed ang sarili niyang tanong, dahil sa ilalim ng watawat ng Gold Dragon Swallowing the Sun, walang sino man ang nangahas na gumawa ng hakbang laban sa Seven Clouds Academy. Maliwanag, may mga taong may mahinang memorya. Ngayon, kailangan ko silang tulungan na baguhin ito. Nang makapagsalita, tumayo si Julius Reed at sinabi sa malalim na boses, sa ilalim ng Gold Dragon, lumulunok sa watawat ng araw, sino ang hindi maglalakas loob na lumuhad? PS, panglimang update na. Masakit talaga ang gout. Pupunta ako sa ospital ng maaga bukas. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging maunawain kahit 3 o 4 na beses lang ako nakakapag-update. Tatandaan ko ang kabaitang ito, Lodi. Maraming salamat sa mga gintong gantimpala mo, na siyang nagpaparamdam sa akin ng labis na pasasalamat. Sa madaling salita, simula bukas, gagawin ko ang lahat para suklian ang mga sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat sa lahat, at para sa iyong pagsama sa daan. Sana ay maayos ang inyong kalusugan at maging maayos ang lahat ayon sa inyong kagustuhan. At hinihiling ko rin na sana'y mas mabilis na ma-update ang The Dragon Lord's Comeback, ang librong sinuportahan ninyo, at sana'y hindi na muling magkasakit ang autor nito na si Jesse River. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1050, Pag-arte para sa langit. May narinig na ingay na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga martial artist ay orihinal na nakatuon kay Master Matthew Moore ng Wellington Radcliffe. Pero ngayon, may nangahas na walang takot na hilingin sa kanilang lumuhad. Hindi mo ari, naghahangad ng kamatayan. Kinamumuhian ng husto ng mga martial artist ang Seven Clouds Academy. Noon, nagsunog pa nga sila ng libu-libong watawat ng Golden Dragon devouring the sun. Ang mga bandilang dating iwinagayway sa ibabaw ng bawat martial hall, ay naglaho ng magdamag. Ang gininto ang dragon na lumalamon sa araw ay kumakatawan sa kataas-taasang kapangyarihan. Sumisimbolo ito ng isang panahon. Ngunit, natapos na ang panahong iyon. Ngayon, sino mang maglalakas loob na ipagmalaki ang watawat ng Golden Dragon devouring the sun. Dapat patayin ang lahat sa oras na makita nila ito. Sino ka ba naman? Ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan dito. Habang nakatayo sa loobang ito ang kagalang-galang na si Master Matthew Moore ng Wellington, nang ahas ka pa bang tawagin kaming lumuhad? Tumayo ang isang matanda na may uban at napangisi. Ngayon, napakaraming labi ng Seven Clouds Academy ang nakalusot. Sa presensya ni Matthias Moore, lahat ay nakaramdam ng lubos na kapanatagan. Kasabay nito, inaasahan nila ang paglipol sa mga labi ng Seven Clouds Academy. Ang puot ng 7 taon ay hindi madaling kalimutan. Ngayon, talagang puno ng kaganapan. Nakatayo si Matthias Moore na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, natatawa habang sinusuri si Julius Reed. Tunay nga, ang mga labi na ito ay parang mga daga, hindi man lang nangangahas na ipakita ang kanilang tunay na mga mukha. Nakasuot ng maskara, parang mga payaso. Puno ng paghamak ang mga mata niya. Noon, ang lakas ng Seven Clouds Academy ay lubos na umaasa sa pinuno nito, si Mad Dragon. Masasabing, kung wala ang Mad Dragon, ang Seven Clouds Academy ay isa lamang makapangyarihang organisasyong pang-martial arts. Katulad ng kasalukuyang malalim na sipon. Hindi lang talaga ito nagtataglay ng ganoong kalakas na pangangibabaw. Ngayong patay na si Mad Dragon, kahit na nasa tugatog pa rin ang Seven Clouds Academy, 4 na taon na ang nakalilipas, ito ay wasak pa rin. Iiwan na lamang ang mga labi na ito. Sa sobrang tuwa ni Lena at Vanessa Pine sa Templeton, hindi sila makapagsalita. Baliw na dragon. Dumating na mismo ang Mad Dragon. Nang inig din si Cooper Ridge, tuluyang bumagsak sa isang upuan. Noong una, ang lalaking nakamaskara sa harap nila ang buong lakas na tumalo kay Jerry Anderson. Nakahinga siya ng maluwag, matapos siyang humakbang paarap. Ilang sandali lang ang nakalipas. Maaari itong kahit papaano ay maging kapalit ng isang sandali ng kapayapaan, isang katahimikan para sa Martial Arts Association. Hindi mabilang na tao ang naghintay sa kanilang pagkabuwag, ngunit nais ni Cooper Ridge na iligtas ang isang gumuguhong imperyo. Tungkol naman sa stigma,
Ang kakayahang hayaang mabuhay ang mas maraming kasamahan sa samahan ng militar, na nagpapahintulot sa pinakamababang ranggo na magkaroon ng pagkain at damit. Sapat na iyon. Tinanong niya ang sarili, sa loob ng 7 taong iyon na nang ibabaw ang Seven Clouds Academy, hindi ito nakahadlang sa pag-unlad ng martial arts. Ang samahan ay mapagpasakop lamang. Pati ang presidente ng asosasyon, hindi naapektuhan ang buhay ng lahat. Sa kabaligtaran, dahil sa pagpapataw ng mga parusa ng Seven Clouds Academy, maraming organisasyon ang hindi nang ahas na hayagang makipagtalo. Iyon din ang 7 taon na pinakamaunlad sa mundo ng pakikipaglaban. Kalaunan, pagkatapos ng pagbagsak ng Seven Clouds Academy, na naglalaban para sa tinaguriang Supreme Treasure, maraming martial organization ang nagsimulang magpatayan. Maraming walang kaugnayan sa Seven Clouds Academy ang pinatay ng kanilang mga kalaban at pagkatapos ay dinamitan ng mga kasuotan ng Seven Clouds Academy. Sa 4 na taon na ito, sumiklab ang mga pag-agos sa mundo ng martial arts. Ang pag-usbong ng Deep Cold ay nababalutan ng hindi mabilang na mga bangkay. Hakbang-hakbang, patungo sa araw na ito. Walang ambisyon si Cooper Ridge. Ayaw niyang mamuno bilang matuwid na pinuno ng militar, ni ayaw niyang mangibabaw. Gusto lang niyang magsilbing haligi para suportahan ang pader ng samahang pangmilitar kapag nagbabanta itong gumuho sa gitna ng matinding pressure. Ang mga nakatataas, dala ang kanilang naipon na kayamanan sa mga nakalipas na taon, ay sunod-sunod na umalis. Ang natitira ay yaong mga hindi mayayaman. Nang maisip ito, nanginig siya habang tumatayo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Julius Reed. Sa ilalim ng tingin ng hindi mabilang na mga mata, sinundan niya ang bawat hakbang. Napakabigat ng bawat hakbang. Cooper, anong ginagawa mo? May isang malamig na nanunuya. Katatapos mo lang mag-give up sa Seven Clouds Academy, tapos ngayon gusto mo silang kalabanan. Kung ganoon nga, tuluyan mo nang mawawala ang dignidad ng samahang pangmilitar. Kalokohan ang pagiging karapat-dapat na awtoridad sa pakikipaglaban, isa lamang itong talunang aso. Bilang miyembro ng martial community, pinoprotektahan mo talaga ang Seven Clouds Academy. Agad na sumiklab ang mga sumpa. Ang pagkamatay ni Jerry Anderson sa labanan ay nangangahulugan ng hindi maiiwasang pagbagsak ng Martial Arts Association. Sa loob ng kumpanya, matagal na silang nagkawatak-watek. Kung hindi dahil kay Jerry Anderson, isang 6-star martial artist na may hawak ng kapangyarihan, matagal na sanang nag-aaway ang mga direktor sa ibaba. Noon, nang mamatay si Jerry Anderson, ang tunggalian ay lubusang nag-alab. Naglaban ng husto ang mga direktor, at matapos nilang hatiin ang mga ari-arian ng Asosasyon ng Martial Arts, naghiwalay na sila ng landas. Ang ilan ay nagtatag ng sarili nilang mga paksayon, habang ang iba ay tumakas patungo sa ibang mga puwersa. Bilang resulta, ang pinakabata at pinakawalang karanasan sa mga direktor, si Cooper Ridge, ay itinalaga sa isang emergency. Itinulak siya sa posisyon ng Pangulo. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na makakasira sa sarili niyang reputasyon. Gumawa pa nga siya ng mga paghahanda para sa impeachment pagbalik niya. Pangulong Ridge. Maging si Matthias Moore ay naningkit ang mga mata, gustong makita kung ano talaga ang pinaplano ng bagong pangulong ito. Asosasyon ng Sining Militar. Malakas na tanong ni Julius Reed. Habang papunta siya rito, napansin niya na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay pumagitna upang tulungan si Lena sa Templeton. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling gumawa ng hakbang. Sa halip, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng bagong pangulong ito kapag naharap na niya ang pumatay sa dating pangulo. Kung ano-anong mga aksyon ang gagawin niya. Nakilala na ni Cooper Ridge, Pangulo ng Martial Arts Association, si Mad Dragon. Kumatok. Lumuhad si Cooper Ridge gamit ang isang tuhod. Nakakuyom ang kamao ng mga kamay. Pakiusap, baliw na dragon, huwag mo nang ipagdamot ang Martial Arts Association. Ang isang tao ay nakaluhod lamang sa langit at lupa. At sa mga magulang niya. Pero ngayon, nakaluhod na siya sa kanyang kaaway. Wala nang pakialam si Cooper Ridge sa kanyang panghabang buhay na reputasyon. Basta't masisiguro niya ang isang mapayapang buhay para sa kanyang mga kapatid sa samahan, sapat na iyon. Sa pagluhod na ito, tumahimik ang buong arena. Maraming tao ang may gulat sa kanilang mga mata, at nakalimutan pa nga nila ang mga salitang nasa dulo ng kanilang dila.
Hindi nila inakalang mapapapayag ng Cooper Ridge ang Seven Clouds Academy. Pagkatapos ng lahat, nang kumilos si Matthias Moore kanina, namagitan si Cooper Ridge para pigilan siya. N-Omicron, S-Omicron. Pero hindi nila kailanman pinangarap na luluhod si Cooper Ridge sa harap ng mga labi ng Seven Clouds Academy sa harap ng publiko. Kahit ang isang naghihingalong kamelyo ay mas malaki pa kaysa sa isang kabayo. Ang alupihan ay namamatay ngunit hindi kailanman natutamba. Pabayaan na lang ang asosasyon. Kalahating buwan na ang nakalipas, inaangkin pa rin nila ang tunay na lahi ng martial arts, minamaliit ang lahat ng martial artist. Ngayon, nakaluhod ang Pangulo sa publiko. Maging si Julius Reed ay nakaramdam ng kaunting pagkamangha sa kanyang puso. Dapat tumayo ng tuwid ang isang lalaki, hindi mo naman talaga kailangang gawin ito. Dahan-dahan siyang yumoko at tinulungan si Cooper Ridge na makatayo. Hindi ito ginagawa ni Ridge para sa kanyang sarili. Itinaas ni Cooper Ridge ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Cooper Ridge at naglakad lampas dito. Walang kinalaman ang mga pagkakamali ni Jerry Anderson sa asosasyon. Nang marinig ni Cooper Ridge ang mga katagang ito, tila naubos na ang natitirang lakas niya. Bumagsak siya sa lupa. Narinig niyo ba yon mga kasama? Tinawag siya ni Cooper Ridge. Baliw na dragon. Imposible. Patay na ang baliw na dragon. Napasinghap ang mga martial artist, nang unang beses na makita ang lalaking nakamaskara sa kanilang harapan. Narinig ko lang siya, tinawag kanyang Mad Dragon. Walang pakialam nang ngumiti si Matthias Moore, huwag mong sabihing peke kang Mad Dragon, kahit na ikaw ang tunay na Mad Dragon, papatayin pa rin kita. Noon, hindi siya isang Grandmaster. Sa harap ng pang-aapi ng Seven Clouds Academy, tanging nakakahiyang pasanin lamang ang kaya niyang tiisin. Ngayon, isa na siyang Young Master Grandmaster. Isang ubo lang, at manganginig na ang martial arts circle ni Wellington Radcliffe. Tamang-tama, makikilala ang pangalan niya sa isang labanan ngayon. Ikaw lang. Nakatayo si Julius Reed na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, habang bahagyang nakangiti, hindi talaga sapat ang mga kwalifikasyon. Ako lang. Tumalon si Matthias Moore papunta sa plataporma. Iniunat niya ang isang kamay, marahang sinenyasan gamit ang kanyang daliri. Ngayon, walang natitirang buhay mula sa Seven Clouds Academy. Ako, si Ginoong Matthew Moore, ang kikilos para sa langit. Ako ang langit. Biglang sumulong si Julius Reed, at agad na lumitaw sa harap ni Matthias Moore. Ikaw, kumilos para sa akin.